Wanted sa radyo. 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 Isang magandang Lunes ng hapon sa inyong lahat mga kapatid. January 22, 2018. Welcome po sa isa na namang nagbabaga at maaksyong edisyon ng Wanted sa Radyo, ang kakampi ng mga inaapi. Kami po ang inyong mga certified kapatid. Ako po si Nina Taduran at babati na po sa atin ang ating nag-iisang Mr. Action Man, ang hari ng public service at ang certified YouTube star na si Idol Raffy Tulfo. Diyos maray na pon kanimo, Idol. Nins, ano yung nakabalot sa alig mo? Scarf daw to. Kala ko toilet paper. Oo. Parang. Oo nga, Cesar. O, si Cesar Lino ang Cesar, ano bang- nito. Ano ba pinanggagawa Para mo? daw may accent naman. Para hindi purong maroon. O, Ces. Okay. Kaya naka-scarf tayo. Para akong nasa okay. ibang bansa. Parang no? ka nasa ibang bansa. Parang imported ang dating. Correct. Okay, sige. Anyway, tulad ng dati, Nins, hindi ko umpisahan yung programa natin nang hindi natin binabati ang ating mga OFW na nakikinig at nanonood. Naka-live stream kasi tayo ngayon. Oo. Sa amang sulok po ng mundo. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi. Mabuhay kayo mga OFW. Sobrang thank you po sa patuloy niyong pagsuporta sa aming programa. God bless po. At sa mga local na taga rito, mabuhay tayo mga Pilipino. At syempre, ito lang po ang social media accounts ni Idol. Ito lang po talaga, wala nang iba pa. Ang kanyang YouTube, Facebook, Instagram, Raffy Tulfo in Action, at yung website naman ay www.raffytulfoinaction.com. Alright. Nagre-request yung ilang mga kababayan natin, particular na itong mga nag-a-apply papuntang Kuwait. Lalo pat sila yung mga skilled worker. Hindi naman mga domestic na baka i-lift yung ban, yung total ban. Sana para lang doon sa mga panawagan nila kay domestic Secretary helper. Bello, sa mga domestic helper kasi yun ang palaging inaapi. Yung mga skilled worker sayang naman. Oo, tulad ng mga engineers, Engineer, architect, nurses. nurse, oo. 'Di ba? Sana igo sila. Oo. However, maganda itong ginawa ng ating Pangulo. Dito makikita natin talaga si Presidente, meron siyang pagmalasakit sa ating mga OFW. Kasi pikon na po si Pangulong Digong. Nakikita niya na halos araw-araw nakakarating sa kanyang kaalaman yung mga OFW natin sa Kuwait, palagi inaabuso. Diba? Hindi na siya pumapayag. Kaya sabi niya, ban. Total ban. Pero nasa kay kay Secretary Bello, may paliwanag kay Pangulo na, Sir, baka pwede i-consider yung total ban, wag natin idamay yung mga skilled workers. Siguro pwedeng total deployment ban for domestic helpers. I agree. Pwede Total yun. domestic, deployment ban sa lahat ng mga, sa lahat ng lugar sa Middle East. Oo. For domestic helpers. Pag mga skilled, okay lang. Oo. Di ba? Tama. Okay lang. Yun. Sige, salamat Kasi po. hindi naman apektado yung mga skilled workers talaga to Correct. begin with. Correct. Mga OFW, dyan yung makita, yung ating Pangulo, talagang may pagmalasakit po sa inyo. Okay. Okay. At umpisa na natin yung ating sumbong at aksyon. Nandito, buong pamilya, pero minus lang si Mrs. Pero si Tatay, Joseph Tutana at mga anak andito para makausap yung kanyang Mrs. na umuwi na ito sa kanila dahil sa pinipigilan daw ito ng mga magulang. Okay. At kasama ni Tatay yung kanyang mga anak. Sir Joseph, nandito. naluluha-luha na ho kayo, sir. Sobrang sakit po, sir, bilang driver ng jeep po. Jeepney driver Marami po kayo, akong sir. tinutulungan pero yung nangyari sa pamilya ko, hindi ko kakayanin. Nagbabalik ako ng mga bata na naliligaw kasi nangyari. Ito po, mga anak nyo to, apat. Opo, Okay. Naluluha na. Yung pangalan nyo po, yung girl nandoon. opo. Okay. Nagkasakit po yan, sir. Anak ko, 80,000. Ginastos ko yung 1 year and a half siya. Nalagpasan ko po yun. Pero yung ngayong dumating na
trahedya. Halos wala. Nasaan po si Mrs.? Nasa Novaliches na po ngayon, sir. 3 months na po siyang dumating. Isang beses pa lang po niya nakita yung anak niya. OFW si Mrs. Opo, Umuwi na pero hindi nagpakita sa Ako inyo. po naghatid sa airport, ibang sumundo. Biyan Oh. ang kuwan. Sakit po, sobra. Ikaw ang naghatid sa airport Opo. nung papunta ng abroad. Saan po siya? Saudi po. Tapos pag uwi, Ngayon, sa Novaliches na po siya. Sino pong sumundo? Nanay niya, mga bilas ko, galit na galit na. bakit ayaw pong bumalik sa inyo? Anong problema? Dahil po na maraming kwento na yung mga anak ko lang magpapatunay. Sige. Yung panganay, ayusin nyo ngayong mikropono sa panganay. Anong pangalan mo, Neng? Josephine po. Okay. Josephine. Hindi na makapagsalita si tatay. Sobrang sama ng loob. At kanina ka pa naluluhalwa. At nakikinig na si nanay. Ano bang problema? Kasi po si Lola po kasi ayaw bigay sa amin si Mama. Gusto na po ni Mama umuwi sa amin. Tsaka po nung birthday po nung kapatid ko November 25, pinauwi po kami noon alas 12 po ng gabi. Tapos gusto pa po kami ni Mama doon hanggang Linggo. Pinauwi kami nila Lola tas ng mga kapatid ni Mama. Okay, sige. Po. Ito, tama-tama. Si mama mo, nasa telepono na. Ma'am Jenaline, magandang hapon po. Ma'am Jenaline. Ma'am? Miss Jenaline? Ma'am, magandang hapon po sa inyo, Miss Jenaline. Si Rafi Tulfo po ito sa Radyo 5. Yes, sir. Ma'am, andito po yung iyong mister at mga anak. Nag-iiyakan po sila. Bakit ayaw niyo pong umuwi sa bahay? Kayo raw po pinipigilan ng iyong nanay? Hindi naman po, sir. Ayoko na talaga sa kanya. Okay. So ikaw po talagang ayaw na kay Joseph. Ayoko na po, sir. Bakit po? Anong problema kay Joseph? May mga isa lang noon na ayoko na siyang balikan. Kaya nga po, ano bang kasalanan na gawa niya? Kasi kailangan niyo maipaliwanag niyo po, ma'am, para hindi po malilito ang inyong mga anak. Andito po yung mga anak ninyo, nakikinig sila, at syempre kumakampi sila sa kanilang tatay dahil yung tatay nila nakikita nila at kayo hindi po nakikita. So magpaliwanag ko kayo, baka sakali maintindihan ho kayo ng inyong mga anak kung meron ho kayong magandang dahilan. Sa ngayon po, masama po ang tingin sa inyo ng inyong mga anak. Naiyak po sila. Kailangan po magpaliwanag kayo. Ano pong dahilan bakit ayaw na pong makipagbalikan or umuwi sa bahay ninyo? Ayoko na po kasi, sir, kasi nga, nagloko na po kasi yan dati. Nagdala siya ng babae sa bahay. Tapos tinanggap ko siya ulit. Gano'n na naman po, sir, Sir Joseph, ikaw naman pala ang nagloko. Sir, ang totoo po niyan, 14 years old ko po yan nakilala. Sino? Naglayas po yung asawa ko na yan. Okay. Total, kasi hindi po kasya dun sa lahat kung ikikwento ko. Ngayon, malalaman na ng buong totoo ko. Kung ayaw niya na sa amin 5. Okay, so naglaya si Mrs. Ng 14 years old po. 14 years old. Nakilala ko po yan. Okay. Ilang taon ka noon? 18 na po ako noon. 18. Opo, So ano ginawa mo nung makita mo siya na laya? linigawan ko po siya. Tapos yung linigawan ko, sinabi niya, naglayas siya. Kaysa mapariwa, sa isang, alam na po natin kung anong trabaho yun kasi galing Olongo po yan. Pero hindi po hinanap ng magulang yan. Ako pa ho naghanap sa magulang niya. Diretso mo, saan mo siya nakilala? Una po sa karsada, pang 3 days lang po, yung pinunta namin yung amo ko, tsaka yung amo niya pala, magkapatid dun sa isang resto. Okay. So anyway, niligawan mo hanggang sa kayo Opo, magsama. iningatan ko po yan. Okay, anong kinalaman po noon, sir, lumalayo ka, Opo. anong kinalaman yung nakilala mo siya at laya siya at niligawan, doon po sa sinasabing problema ni Mrs. na ikaw ay babaero at 2 beses ka na niya nahuli, kaya Hindi. sawang-sawa na siya sa'yo. Isang beses ko lang po yun, sir, ginawa, yung 2011. Dahil po, puro selos po. Walang katotohanan. Sa sobrang kulit ko po, sa sobrang kulit niya po, nagtapat ako. Inamin ko, sinuli ko po siya sa magulang niya. Ito na, ma, total, nandyan na tayo. Lagi ka nagsiselos na wala namang batayan. Nandyan yung anak ko po. Pero nahuli ka niya. Hindi po, inuwi ko talaga dahil may pirmahan po talaga sa barangay na kung mag-aasawa ka, So, mag-aasawa ko. meron ba o wala? Wala na po. Okay. Wala na po. Wala na. So, ibig sabihin dati meron. Okay na po kami ngayon. Hindi, meron dati. Dati po yun, matagal na po, 2011. Tapos, naging okay na kami. And then, after 2011, meron pa ulit. 15, wala na po. Minsan lang. Isang beses, isa lang po. Promise Okay. po. So,
Isa lang Ma'am po. Jeneline, minsan lang daw niya ginawa yun, 2011, at nag-okay na raw kayo. Hindi ko po alam, sir, kasi nag-abroad po ako nung 2015. Meron ba kayo nakitang bago na sa social media o mga balita na karating sa'yo na meron siyang bago na namang kinalulukuhang ano? Meron po, Babae? sir. Inamin niya po sa akin na nakipagkita daw po siya sa isang babae daw po na nakilala niya sa Antipolo na nakasakay sa kanya. Ewan ko sa kanya kung totoo yung sinasabi Anong niya. year po yun? Wala doon nangyari sa Bago kanila. lang ho. Bago lang po. Nung nasa abroad po ako, nung 2015. Nung kakauwi ko lang po, nung 2017. Okay, ma'am. October. Okay, ma'am. Sige, sabihin na po natin, gano'n na nga po. Meron ho siyang nagawa for the second time. Pero, andito po yung 4 yung anak, naluluha na po silang lahat. Malungkot. Hindi niyo ba i-consider yung katayuan ng mga bata? Sinong gusto makipag-usap sa nanay? Gusto mo kausapin nanay mo? Kausapin mo nanay mo, sige. Ma, Ah. uwi ka na, ma. Hindi na ako naku-uwi kasi aalis na ako. Ano na ako, may flight na ako sa Kuwait. Ayaw na namin po, sir. Paalisin, sir. Aalis na po ako. Wala rin po yung inipon niya, sir. Paano siya? Wala kang naipon. Ay, sa kanya rin naman napunta yung iba. Nagsusustento din naman ako sa kanila. Wala rin naman ako Ma'am, nakikita nag-iyakan sa- na po silang lahat. Hindi ka naawa rito. 4 na ho silang umiiyak, sabay-sabay. Lalo pa nung sinabi mo, ma'am, na ikaw ay babalik na ulit sa Kuwait, hindi ka man lang nila nakita. Isang beses lang po. Nakita, pumuntayan po sila dito, sir. 2 araw sila dito. Nakasama ko po sila. Tapos nilabas ko po yan sila. Ay, gusto ko Pero, nga ma'am, napakadali pahiram. para- Ayaw naman ang tatay napakadali na ipahiram sa akin. Opo. Pinapahiram. Ma'am, napakadali para sa inyo na sabihin na hindi na ako may babalik dyan sa inyo. Ayaw ko nang makipagbalikan sa tatay nyo. Madali pong sabihin yan sa party mo. Pero sa party po nila, masakit po yun na mabubuwag na po yung pamilya. Gusto mo magsalita yung panganay? Sige, ibigay mo ang mikrofon sa panganay. Baka mahilot pa ito. Sige, yung panganay. Magsalita ka. Ma, uwi ka na sa amin. Ma, Nahirapan na kami dun eh. Ilang beses ka lang namin nakita. Tapos di ka uwi sa amin. Isang beses, 2 beses, pumunta kayo dito sa Nabaliches. 2 beses nga. Ikalating oras ka lang Kaya namin nga nakasama. gusto ko nga kayo hiramin sa tatay nyo na ipasyal ko kayo. Ayaw naman din ni Ayaw papa na- mo eh. Ayaw Binibring na ko nga kayo. nila eh. payag ako makipahiram sa'yo. Ang gusto mo naman mangyari, kasama pa rin yung nanay mo. Paano mo mai-enjoy ng anak mo na kasama ang nanay mo? Mismong New Year nga, gusto kong ibigay sa'yo, na ihatid ko lang dyan. Ayaw nilang 4. Wala akong bisyo, wala akong ano. Ang mga anak ko, ang hirap Sandali. Okay, ito sa panganay. Ito sa panganay. Ning, meron ka bang nakitang hindi maganda na ginawa ng papa mo habang wala si mama mo? Ano lang po. Ano? Pag may may ginagawang masama po, pinapagalitan lang po at minsan pinapalo lang Hindi, po. sila daw po, sir. Okay. Pero ibig sabihin, si papa mo ba meron bang ginawa tulad ng binibintang ni mama mo na meron daw ibang girl, si papa mo? May nakita ba kayong ganon? Wala po. Isang beses lang po siya nagloko noong 2011. 2011. Pagkatapos nun, hindi na nasundan. Si papa mo ba umuwi naman palagi sa bahay niyo? Opo. Hindi kayo pinapabaya? Sir, wag niyo sagutin. Ako lang sir magtanong. Hindi ba kayo napapabayaan? Hindi po. Naasikaso naman kayo, binibigay yung mga pangangailangan niyo? Opo. So wala kang problema kay papa? Sabihin mo ngayon kay mama na yung binibintang niya na hindi totoo. 2011 pang pinakalas. Ikwento mo. Ma. 2011 pa naman si Papa nagloko nun eh. Hindi mo kasi alam na may inamin niya sa akin bago ako umalis. Bago ako nung nasa abroad ako, may sinabi sa akin yan. Nakipagkita daw yan sa babae. Alam ko naman yung mga ginagawa ni Papa pag nandun siya eh. Meron ka ba talaga inamin? Noong 2015? Opo, inuwi ko po talaga sa bahay kasi... Hindi, meron ka raw inamin. Ay, wala po, sir. 2015? Wala po. Kasi Ma'am, bilang driver... sir, sandali lang, sir. Ma'am,
kailan siya umamin na meron siya panibagong girl bukod dun sa 2011 na nakita, nalaman nyo? Hindi ko alam sa kanya, sir. Basta may sinabi na siya sa akin. 2016 siguro, sir, na naandun ako sa abroad, sir. 2016 na nasa abroad ka, meron po siyang sinabi sa inyo. Ano po yung sinabi niya ng 2016? Ngayon lang niya po sinabi sa akin na naandito na po ako sa Novaliches. Ano po sinabi niya? Na meron daw siyang na-meet daw na babae na taga-Antipolo, nakilala niya raw po. Tapos nakipagkita daw po sa kanya. Tapos, Bakit niya po sasabihin yun sa iyo? Binigyan niya po ng pera. Binigyan niya po yung girl ng pera, yung babae. Bakit niya po sasabihin yun? Tapos wala Kasi ma'am, dinideny ni Joseph, ano po? Bakit niya sasabihin sa iyo yun? Na meron siyang babae na kilala sa Antipolo, binigyan niya ng pera. Bakit niya sasabihin yun sa iyo? Hindi ako. Ma'am, matanong kita diretso. Kayo ho ba, ma'am? Wala bang ibang... Meron? Boyfriend. Yun ang gustong-gusto ng biyanang ko sa Ayan. kanya. Okay, yung anak. Oh, ayan. Sige, Neng. Ano? Gustong gusto po ni Lola. Lola na pag-asawahan si mama sa iba. Maghiwalay na Sa lang daw ibang po kami. bansa po. Meron siya sa ibang bansa. Tapos sinabi po ni mama sa amin, nagpapadala daw po yung lalaki sa kanya ng pera. Tapos sa mga kapatid ni mama, nagpapadala po ng mga daw po gamit. Ganun. Nako. Tigas ng mukha. Ma'am Jeneline, ikaw palang salawahan dyan eh. Anak mo na mismo nagkukundina sa'yo. Binabaliktad mo. Nang babaliktad ka, Ma'am Jeneline. Sandali lang po, no? Si Biena, Nympha. Nympha Alfonso, magandang hapon po, Ma'am Nympha. Maganda po. Ma'am, kung totoo po tong sumbong ng mga anak, mga apo ninyo, kayo po yung mukhang pera, binibenta niyo po yung anak nyo sa ibang lalaki para magkapera po kayo? Hindi ako nagbibinta, sir. Ito po nanggaling mismo sa bata, ma'am. Gusto niyo... Inaano ko lang yan sa kanya kasi nung dati sinasaktan niya yung asawa niya. Ma'am, wag na, ma'am, wag na, nay, wag mo ibang usapan. Meron pong sinasabi rito, yung mga apo po ninyo, na kayo raw po, tinutulak nyo yung anak nyo si Jeneline sa ibang lalaki na asawahin na ni Jeneline sapagkat yung lalaki yung nagpapadala ng pera sa iyo. So lumalabas na mukha kang pera, kaya Hindi gusto mo ko na yan magbuwagin itong pamilya. Hindi ko yan, sir, tinutulak ang anak ko. Siyang nag-ano yan sa lalaki. Hindi pa naman niya na-meet yan. Hindi pa naman nakita. Yung So lalaki inaamin mo na yan. itong si Jeneline may lalaki. Anong pangalan itong lalaki ni Jeneline ngayon? Anong pangalan? Ray lang daw ang tawag niyan. Pero hindi ko alam ang totoong Ray. pangalan. So ibig sabihin, ang anak nyo talaga ang meron palang lalaki. Hindi pa yan nakita, sir. Hindi mo nga nakita pero paano mo nalaman na Ray pala ang pangalan? Ay, nadidinig ko nga sa usapan nila eh. Okay. So anong pinapayo mo kay kung halimbawa kung totoo hindi mo kinukonsinti na itong anak mo ay merong ibang lalaki, so anong pinapayo mo kay Jeneline? Pinapayuhan mo ba siya? Ay, siyempre, sir, pinayuhan ko yan nung dati. Pinabalik ko nga yan kasi nagkahiwalay na yan eh. Kaya nga anong Nagkahiwalay pinapayo mo na kay dati. Jeneline tungkol sa kanyang pagkakaroon ng isang lalaki na nangalang Ray? Ay, pinapayo ko nga hindi yan dapat kasi hindi pa naman sila nagkita, sir. Magkano ang pinapadalang pera sa iyo ni Ray? Wala sa akin, sir. Neng? Okay, paano mo nalaman na boto si Lola kay Ray? Saan mo nakuha yung impormasyon na yon? Narinig ko lang po yun kasi sabi daw po ni Papa sa akin noon, may nagpapadala daw po kay mama, lalaki daw po, boyfriend niya daw po, taga ibang bansa po, nagpapadala. Tapos daw po, yung pinapadala ng lalaki, meron din daw po dun yung mga kapatid ni mama, binibigyan daw po ng ng mga relo, ganun po. Yung Lola binibigyan din. Yun lang pong hindi ko alam. So binibigyan yung si mama at saka yung mga kapatid. So gusto mo kausapin yung Lola mo? Lola, kakausapin ka raw ng apo mo. Kausapin mo Lola mo. Lola Nympha. Hello po. Yan, kausapin mo Lola mo. Oh. Ba't ayaw niyo bigay sa amin si mama? Pen, alam mo naman ang nangyari dati, di ba? Ayaw ko ng mama niyo saktan lagi ni papa niyo.
At saka hindi ko naman yan binibringwa si mama nyo. Ang gusto niya lang magbalik sa abroad para sa inyo, hindi yung silinga para sa akin. Kasi nung umalis siya bang galing sa abroad, pinadala lahat ang pera sa inyo, wala naman nangyari. Kaya babalik siya sa abroad. Ang gusto niya, kung makabalik din man siya sa inyo, may naipon na siya. Hindi siya nga silinga hindi magbalik sa inyo. Ma'am, kasasabi lang po ni Jeneline, ayaw na niya makipagbalikan kay Joseph. Kasi sir, hindi pa naman kung ano mangyari sa 2 taon sir nga pag-abroad niya. Ma'am, kasasabi lang po ni Jeneline, ayaw ko na makipagbalikan dyan kasi nga may babae siya. Yung pong sinabi ni Jeneline. Ngayon, lumilitaw, kaya pala ayaw makipagbalikan ni Jeneline kasi meron na siyang bagong Ray. Ma'am, makakatulong kayo rito bilang isang nanay at isang lola. Parang awa mo na, Nay, kumbinsin mo yung iyong anak na sana makipagbalikan na kay Joseph alang-alang po sa mga apo ninyo. Kaya mo bang gawin yan? Sir, hindi ko na kaya gawin yan sir kasi nagawa ko na yan dati sir. Hindi ko na kaya kasi nung nandun pa sa abroad ang asawa niya, ako dyan sa kanila. Ako sa bahay nila dyan, sir. Ay, alam ko na ni Joseph, lahat-lahat. Ang ugali ni Joseph, lahat-lahat. Kaya ayaw ko na, sir. Okay. Joseph. Puro kasi nungalingan. Sino ba namang manugang na gustong papuntahin ang biyanan sa bahay galing Bacolod para magbantay ng anak? At nagdadrive ako ng jeep. Kaya sabi ko sa asawa ko, kaya ka umalis para mag-ipon ka dyan. Yung kikitain natin bilang driver ako ng jeep, iipunin pang gasto sa bahay. Okay, si Mrs. ba nagpapadala ng pera? Yung dumating na po yung biyanan ko, kailangan niya na magpadala. Hindi, Kasi nagpapadala ho ba siya? yung una po, wala Sir, pa. pakisagot lang. Nagpapadala ho ba siya? Yung dumating na po yung biyanan ko, ng 8 buwan sa bahay ko. Tumira ng 8 buwan. Nung nandun yung biyanan, doon sa Opo. kasi nagpapadala. Opo. Nung wala pa si biyanan, hindi siya nagpapadala. Hindi po. Magkano po yung pinapadala niya? May sweldo pa po yung biyanan ko. May binibigyan pa rin po. Magkano po yung pinapadala ni Mrs.? May 8,000 po, may 6,000 po. Okay, 8,000, 6,000 Oo. kada buwan? Opo. Kada buwan? Pag humihingi yung nanay niya ng 3,000, minsan 18,000, rekta yun sa nanay niya binibigay. 8,000. 18,000. 18. 18 binibigay sa nanay. 10. Sa amin wala, hindi kami nakaranas ng gano'n kahit may pasyal ko yung anak ko na galing sa pera niya, wala. Ginagawa ko yung pera. Kinanay, dumidiretso Opo. 18,000. Tapos Sa inyo magkano pupunta? Minsan 3 buwan, 7,000. Sila pa magbabayad sa tindahan, sa grocery. Saan po ba yun? Ayan, alam po ng anak ko yan. Bakit po ba siya nag-abroad? Para di ba magtulungan kami? Okay, Kaya nga ako nagbago. Oo, nagkamali ako 1 beses pero hindi ko na inulit. Di ko pinagpalit yung 4 na anak ko. Jeneline, Sir. okay. Kanina ka pa nakamonitor, nakikinig, nagsalita na yung mga anak mo, nagsalita yung mama mo, nagsalita si Joseph. Wala na ho ba talagang paraan? Alang-alang po sa inyong 4 na anak? Pero, sir, para na lang po sa mga anak ko. Ano po? Wala na po sir, para na lang po sa mga anak ko. Wala na ho talagang pag-asa, ayaw niyo na po talaga. Ayaw ko na po, sa mga anak na lang po. Okay. Si Ray po, ma'am, paano niyo po nakilala? Diyan po sa Saudi po, sir. Sa Saudi. Gaano nakakatagal magkakilala ni Ray? Ano pa lang po, sir, 9 months pa lang. 9 months. Kayo ho ba'y nagsasama na sa Saudi ni Ray? Hindi po, sir. Okay. So ano pong sitwasyon niyo ngayon ni Ray sa Saudi? Po, Anong sitwasyon niyo ni Ray? Magkasintahan ba kayo? May plano na ho? Ano bang plano niyo ni Ray? wala pa po, sir, eh. Pero magkasintahan na kayo ni Ray. Opo. Ano po? Ano po? Opo. So, in short, ikaw ay handang iwanan ang 4 mong anak kapalit ni Ray. Hindi po, sir. Hindi, kasi ma'am, Mahalaga yung mga sir, anak ko, sir, please lang, huwag kang magsalita, sir. Tinutulungan kita rito, sir. Promise. Mapapalala. Kasi ma'am, ito yung 4 mong anak na iyak dito, gusto nila na ikaw ay bumalik sa kanila. Pero ayaw mo na. So, sa madalit salita, matatalino itong mga bata iiwan mo sila kapalit ni Ray.
Nakikinig po sila Hindi po, sir. para magkaliwanagan. Aalis ako para sa kanila po, sir, sa mga bata po. Hindi, kasi ma'am, ang sinasabi nga ni Mister, pag nagpapadala ka ng pera ng 18,000 para kay nanay mo, pero wala Hindi para po, sa mga sir, bata. Hindi po, para sa mga anak ko po yan, sir. Okay, Bahala na ba't po ka siya, umiling, sir, kung Neng? saan- Ba't ka umiling? Wala po. Okay, so anyway, ngayon, sinasabi mo dito sa mga bata na ikaw ay babalik sa Saudi para sa kanila, pero nandoon naman si Ray. Alam nila nandoon si Ray. Hindi na po, sir. Ban na po ako sa Saudi. Sa Kuwait na po ako ngayon pupunta. Sa Kuwait. O paano si Ray? Wala po, sir. Nakikipag-ano lang po yun, sir. Nakikipag-communication lang. Nakikipagtawagan lang po. Nakipagtawagan. Pero siya, mag-on kayo ngayon ni Ray. Opo. Okay. Pwede bang sabihin mo diretso sa mga anak mo na mga anak, meron na akong bago? Kaya mo bang diretso niyan? Paano maging honest ka? Opo. Okay, sige, sabihin mo. Mga anak, meron na po akong bago. Ayoko na dyan po sa tatay niyo. Kasi alam niyo naman, yung mga nakaraan, sinasaktan ako ng tatay niyo. Ayoko na. Ma'am, you broke their heart. You broke their heart. Sorry, mga anak. Malam po kasi mga anak ko, pero gusto ko lang na lumayo sa inyo para din naman sa inyo. Ma'am, you know what? You're very selfish. Napaka-selfish niyo pong nanay. Ang tinitingnan mo lang yung kapakanan mo, kaligayahan mo, hindi niyo po tinitingnan yung anong nararamdaman ng mga bata. Hindi mo kaya magtiis para sa mga anak mo. Yan na yan. May asawa rin po yan, sir. Sinasabi niya rin sa akin. Ako, May mga text po yan kasi, sir, sa akin na sunduin ko na daw siya yung Sabado. So ma'am, Uwi na daw siya. ma'am, you're a home wrecker. Hindi ka, ma'am, sandali lang. Unang-una, biniak mo na yung family mo. Tapos ngayon, bibiyakin mo yung family ni Ray? Hindi ka ba nakukonsensya, ma'am, sa karma? Hindi ka natatakot sa karma? What the F is happening to you? Eto, gigibain mo yung family mo. Tapos ngayon, yung family ni Ray, kasi may asawa pala yun, I'm sure may mga anak yon, gigibain mo rin. Hindi ka ba nahihiya, ma'am? At hindi ka nakukonsensya? Mali nga yung ginagawa mo, pero sana man lang, kung ikaw ay lilipat, mag-over the bakod, sana man lang, ma'am, binata. Para isang beses ka lang manakit. Isang pamilya lang sasaktan mo yung family mo. Eto, ma'am, may sasaktan ka pa isang family pa. Yung family ni Ray. 2 family ang sinaktan mo. Kaya bang bitbitin niya ng dibdib mo? Makakatulog ka kaya niya sa gabi? Ma'am? Kaya mo matulog sa gabi niyan? Knowing na nasaktan mo 4 na bata and then ilang kaya ang bata ni Ray? Na, di ba, mawawalay sa kanilang ama nang dahil kay Jeneline. Wow. Pet malu ka, madam. Napaka-pet malu nyo po. Anyway, wala ho kami magawa. Sa amin po rito ay makikiusap lamang. Kukumbinsin ho kayo na sana po ay magbagong isip nyo. Panalangin po namin, alang-alang sa mga bata. Sana, ma'am. If there's anything we can do, ako po personally, gagawin ko po lahat kung ano po magagawa po sana. Sabihin nyo lang para magkabalikan lang ho kayo nitong family nyo. Pwede ho ba, ma'am? Ano ho ba pwede ko maitulong para kayo po ay magbalikan para po sa mga bata? Sabihin nyo po, Ma'am Jeneline, gagawin ko po. Ma'am, sir. wala na talaga? O pwede pa? May pag-asa pa? Wala na po muna, sir. Ayoko na muna. Wala pa mo. Ayaw mo na muna. Ayoko na muna. Pero may pag-asa pa. Hindi ko lang po alam, sir. Okay, last na lamang po. Pwede ho ba, bago kayo pumunta, kailan ka pupunta ng Kuwait? Sa 29 na po, sir. Kailan po? 29. 29. Bago ka pumunta sa 29, pwede ba makipagkita ka muna sa mga bata? O sige, sir. Walang problema. Good. Sir, ang ano ko lang po, Pablo, excuse na lang, sir. Kasi uwi na po talaga dapat yan sa bahay yung Sabado.
pinipigilan ng biyanan ko. Tapos yung pag umuwi daw siya, yung 50,000 na yung 50,000 ng agent. Kumari ko kasi yung agent. Sir, Yun nga po. sir, Ay, no. ayaw na po. No, ikaw sir, may problema ka rin eh. Ah. Hindi si Jenaline nga ayaw umalis. Wag naman, it's not fair to the biyanan. Pangit naman. Siya mismo, galing mismo sa bibig niya, siya ang ayaw. Kasi nga may Ray. Come on sir, open your eyes. Itinuturo lang ni Jenaline yung biyanan, dinidahilan lang niya. Ito na sinabi na sa diretsuhan na meron ng Ray. Siya po ang ayaw. Okay, hindi po, wag niyo pong sisihin si biyanan, in fairness kay biyanan. Baka naman gabaan tayo, kumbaga sa Bisaya, baka makarma ka naman ng biyanan. Na wala naman pala si Jenaline naman talaga may problema. So, Ma'am Jenaline, pwede ba magkita kayo, i-arrange po namin? At least kahit papaano bago ka umalis for the last time, makipagkita ka sa mga bata. Opo, sir. Gusto ko nga po yan na makita sila, sir. Makasama sila bago mala ako umalis. Sige po, kailan po pwede kayo? Pwede ho ba within this week? Sir, anytime, sir. Sige. Dito lang naman ako sa bahay. Sige po, i-arrange po namin, sasamahan po namin. Wag lang po sa Biyernes, sir, kasi may lakad po ako, sir, punta ng agency. O sige, kung kailan ko kayo pwede, makipagkita ko kayo sa mga anak ninyo, pati kay Ray, para naman, ma'am, kung ano man pwede nyo gustong sabihin sa mga anak ninyo, mabawas-bawasan man lang yung sama ng loob nila sa inyo. Okay, ma'am? Okay po, sir. Sige po. Ma'am, salamat po, ma'am, ha? Salamat din po, sir. So, sir, i-arrange po namin na siguro between now hanggang sa 29, at least 2 beses pa silang makita. Okay ba sa inyo mga anak? Makikita kayo sa nanay nyo? Okay? Pero sir, nangangako naman daw siya pag uwi daw niya, babalik daw sa akin eh. Sa Sir, mga anak niya sinasabi sir, yun eh. Yun ikaw, ang pangako niya eh. Hindi, sir, sirado yung isip mo, hindi mo, sir, inaamin na nga niya na meron ng Ray. Be realistic. Ayan lang po. Sir, tanggapin mo yun, sir. Masakit man, pero you know when to accept reality. Reality, sir, ayaw niya dahil meron ng pong ibang Hirap lalaki. paglabas sir. Gagarahe para pagluto pa. Sige, sir. I-arrange natin, Cheska, i-arrange natin na makita sila or somewhere. Kung pwede, sige, ipasyal nung nanay, itong mga anak. Kung wala ng pera si nanay, ako na lang para magbanding sila nito mga bata. Sir, baka kasama pa rin po yung biyanang ko. Kahit 10 yun, kasama eh. Kahit sa agency. Sir, it doesn't matter kung kasama biyanan. Okay, Importante, sir, sama-sama na kami. magkita-kita. Sir, ako, sir, more on sa mga bata Di ba, sir? Okay. Sige, i-arrange natin, Jessica, kung pwede, twice pa bago umalis yung nanay. I-pass natin sa pasyalan ng mga bata, magbanding yung mga mag-ina. Okay? Sige, sir, gagawin po namin, sir. Thank you, sir. Gandang hapon po, sir. Maraming salamat Thank po. you. Alright, at kami po ay magbabalik, samantalang bahagi pong ito ay niyatid sa inyo ng Family Rubbing Alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa, migoring ng Indomie Siksik-Liglig at nag-uumapaw sa sarap. Number 1 sa puso ng mga OFW, available na po ito sa mga leading supermarkets nationwide. Hanap mo ba ay honest at magalang na driver, malinis at bagong masasakyan? Mag-Grab ka na, dito siguradong safe at komportable ang biyahe mo sa Grab. Philippine Standard Time. Alas 2:37 ng hapon at mga katropang driver, mag-clean fuel ka na malinis at dekalidad ang auto LPG, diesel at gasolina Euro 4 pa. Bukod pa dito, the best pa ang service kaya ikaw at ang auto mo ipaalagang clean fuel mo na. Clean fuel, quality fuel for less. Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala dito sa Radyo 5 92.3 News FM. Ang RC Cola Mega ay sapat sa apat. Para sa apat na family, friends, or besties. RC Cola Mega. Sapat sa apat, sarap sa apat. Huwag bibitiw, magbabalik agad ang paborito mong programa pagkatapos ng aksyon news update mula sa Radyo 5 92.3 News FM. Radyo 5 92.3 News FM. Balita, aksyon, 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 news update. Ang oras 2:38 ng hapon. Narito ang balitang hatid ng Radyo 5. Nilinaw ni Labor Secretary Silvestre Bello III na hindi total deployment ban ang pinatupad ng gobyerno sa bansang Kuwait. Sinabi sa Radyo 5 ni Bello na ang pag-issue lamang ng bagong Overseas Employment Certificate ang kanyang sinuspindi.
Iiral ang suspension hanggat hindi nabibigyang linaw ang dahilan ng kamatayan ng 6 na domestic helpers sa Kuwait. Hinikayat din ni Bello ang mga OFW na huwag tumanggap ng direct hire dahil walang ahensyang hahabulin ng gobyerno sakaling may masamang mangyari sa kanila. Isinusulong na ng gobyerno ang pagkakaroon ng bilateral agreement sa Kuwait upang hindi na mapangalagaan ng mga OFW. Hinais ni Bello na ang labor attaché ang hahawak sa passport ng mga OFW at hindi ng mga employer. Sa pamamagitan ng ganitong sistema, mapabibilis ang pag-alis ng mga OFW sa mapang-abusong employer. Philippine Standard Time, 2:39 ng hapon. At yan ang balita mula sa Radyo 5, 92.3 News FM. Jessica David, Sanman Kailanman Kapatid. Higit sa balita, aksyon. Aksyon! 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 News Update! Ano, kumusta? Hala, pagod ka na? Kaya mo pa ba? Nako, mukhang wala ka ng energy. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo, mag-Robust Energy Capsule. Robust Energy Capsule, gawa ng ETC Healthcare. Tiwala ako dito. Subukan mo. Manny Pacquiao po para sa Robust Energy Capsule. Ang Robust Energy Capsule ay mabibili sa halagang 15 pesos SRP per capsule. Available in all Mercury Drug and all other leading drugstores nationwide. Robust Energy Capsule. Ilabas ng lakas! Caffeine-free ito! Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust Energy Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga tol, tayong mga Pinoy kilalang masisipag sa trabaho. Pero, paano mo magagawa ang trabaho mo kung kulang ka sa energy? Mag-Robust Energy Capsule na may Enerboost formula mula sa taurine, ginseng, sodium ascorbate, vitamin B1, B6 at B12 para tuloy-tuloy lang ang laban sa buhay. Wala itong caffeine kaya safe gamitin. Gawa ng ATC Healthcare Corporation, subok ito. Ang Robust Energy Capsule ay SRP 15 pesos lang per capsule. Naka-buy one, take one pa. Bili na mga tol sa Mercury Drug nationwide. Binatilyo pa lang ako noon. Madalas, naiipit, nasusugatan, nadadaganan na mas malaking kalaban. Saksi ang family rubbing alcohol na gawa ng Pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao. 41 taon na ang kaagapay ng pamilyang Pilipino ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato. Epektibong disinfectant, panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang family rubbing alcohol, gawa ng Pagoda Philippines, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Hi, Mateo Guricelli here. Ang career ko, right combination of the things I love to do. Acting, running races, and singing. Just like my fuel. It has the right combination of what I need. Good performance and a smooth drive. That's why I choose Petron XCS 95 Octane. Formulated with Tri-Action Advantage to give better engine protection and complete combustion for optimum performance versus standard fuels. I choose what's right for me. I choose Petron XCS. Rafi Tulfo po, para sa mga kalalakihang edad 45 pataas for prostate health, Prostamen. Ang Prostamen na may sangkap na saw palmetto, L-arginine at zinc. Kaya pare ko, bukod sa healthy diet at regular exercise, ugaling uminom ng 2 kapsula ng Prostamen bago matulog. Prostamen, the natural dietary supplement for prostate health. Mabibili sa lahat ng kilalang butika. Mahalagang paalala, ang Prostamen ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Buhok na frizzy, hindi saucy. Buhok na dry, hindi saucy. Buhok na walang buhay, hindi saucy. 1 minuto lang ang kailangan para pasiglahin ang iyong crowning glory. Introducing Pagoda 1-Minute Keratin Treatment with Argan Oil. Ilagay sa buhok pagkatapos mag-shampoo. Wait for 1 minute. Rinse hair. Pagoda 1-Minute Keratin Treatment with Argan Oil. Winner sa lambot. Available in all leading supermarkets, groceries, drugstores, and cosmetics counters nationwide. Distributed by Pagoda Philippines Incorporated. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Food supplement for men! Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo!
Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tulad ka ba sa isang kotse na may depektibong kable? Hindi maaasahan. Ito'y maging dahilan sa pagkawala ng gana at kasiyahan sa relasyon at tiwala sa sarili. Ibalik ang bagsik. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo. Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali ako magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero lingid sa inyong kalaman, mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong Pagoda Air Freshener ang aking sasakyan. Tanging Pagoda Air Freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit nasa gitna ng gitgitan at bohol-bohol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang Pagoda Air Freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaaya-aya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at di kalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng Pagoda Air Freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine ay mabibili sa mga Mercury drugstores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket. Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5 92.3 News FM. Wanted sa radyo. Sa Radyo 5 92.3 News FM. Wanted sa radyo. Alright, we're back at ang bahagi pong ito ay atid sa inyo ng Cellboy. Cellboy is our boy at ng Prostamen Herbal Dietary Supplement for Men. At binabati muna natin si Resty Polistico ng Mandaluyong. Ito pala ay laging nakikinig sa atin. Nakilala ko ito sa grocery. Magandang hapon po. At kay Joshua Romare ng Muntinlupa. Si Tatay Joshua ay laging nakikinig sa atin. At si Danilo Vicente and John Ray Gold River ng Rodriguez Rizal at si Vicente at Bumanlag family. And of course, mabatiin ko muna ng happy birthday today ang aking best friend, si best friend Eric Arevalo. Happy birthday. At sa lahat ng mga nagbo-birthday, happy birthday po sa inyo. Happy birthday! Alright, sige. At sa ano na nga pala, Klein, no, yung ating Gawad Katapatan Awards March 59 sa January 26 na po yan sa Friday. Alright. Sige, at meron tayong bisita Hindi, kasi ulit. kanina doon, pinagpatuloy ko lang mag-usap yung dalawa kasi pinagpilit talaga ni Joseph na si Bienan. Ang dahilan, kaya Ang ayaw dahilan. bumalik sa kanya. Hindi talaga wala talaga kay Bienan Oo. Huwag namang idamay si Bianan. Kawawa din Hindi lang matanggap-tanggap ni Joseph na ayaw na sa kanya. Susubukan natin pag-ayusin. Malay mo. Sa pagkikita Malay mo nila. nga, oo. Di ba? So, ginagawan po namin ng paraan na magkikita po yung family, ina-arrange na po ng mga reporter namin, pag-usapin sila, baka magbagong isip ni Jenaline, dasal natin, pag nakita nyo umiyak yung mga bata, nakikiusap, baka, yun ang inaasahan natin, na baka magbagong isip. We'll give them time na magbabanding sila, special moment. Kasi para na lang sa mga bata, yung apat na mga anak, no? Baka magbago. Durog na durog yung mga puso ng mga bata Sige. Kasi narinig nila. Okay. Okay. Si Jelly Francisco andito para ireklamo yung SPED teacher na nanakit sa kanyang anak at ayon daw po sa teacher, bahagi daw yun ng pagdidisiplina sa bata. Ma'am Jelly, magandang hapon. Magandang hapon po, sir. Special child po yung anak nyo. Alright. Ano pong klaseng pananakit po ginawa sa anak nyo? Kinukurot daw po siya sa pinapalo. Sino po nasabi? Sabi ng bata? Sabi po ng bata. Okay. Ma'am Helen Reyes, SPED teacher. Good afternoon po, Miss Reyes. Okay. Ma'am, pinapalo nyo na po yung bata, nagsusumbong at kinukurot nyo na po. At sinasabi nyo po, bahagi ng ng teaching sa mga special child? Hindi ko po siya pinukurot, hindi ko po siya sinasaktan. Nagsusumbong po yung bata sa nanay? Hindi po, wala pong nangyayari. Noong January 3, ma'am, nagsumbong siya sa akin na kinurot niyo daw po siya kasi hindi siya marunong magbasa. Tapos noong January 5 po, pinalo mo daw po siya ng kahoy. At meron po, ma'am, may medical certificate po, Ma'am Helen, for your information. Wala pong nangyayaring ganyan. Nandiyan sa medical certificate? Yung nanay po ang pagpapauwi. Ano po? Gusto mo mag-usap kayong dalawa? Sige, kausapin mo si teacher.
Kausapin mo. Ma'am, sabi niyo po, hindi niyo daw po sinasaktan yung anak ko. Pero yung anak ko po, yun po ang sinasabi niya na ayaw niya nang pumasok dahil nga paluin niyo daw po siya, kurutin niyo. Naku po, di ba mami nag-usap na kami? Nag-usap nga po tayo pero hindi mo Kasi naman po nung yung inamin. bata, alam niyo ba ang bata nakipag-appeal na sa teacher, okay na yun. Na ang hindi katulad ng regular nagtatanim ng galit sa teacher. Ang ginawa ko lang dyan, pinagalitan ko dahil nga yung laging yung laruan niya ang gusto niyang paglaruan. Hindi yung mga manipulative dito na para may mag-transfer na learning. Yung manipulative dito ang dapat niyang laruin. Ma'am, sandali ma'am, makasingit ma'am ha. Medyo nabagabag ako doon sa sinabi mo. Hindi katulad sa mga regular na hindi nagtatanim ng galit. So ito mga special child, Opo, nagtatanim ng ibig galit sabihin niya, kapag sila'y sinasaktan, pakipaliwanag po. Pag galit siya sa teacher niya, kung tagot siya talaga sa teacher niya, hindi siya makikipag-appeal sa akin. Ma'am, ang problema po kasi, papasok siya sabi dahil mo, nakangiti siya. Ibig sabihin nun, walang nangyaring ganun. Ma'am, pumunta Parang po kami ni Cassie dyan sa school, di ba po? Naalala nyo, nanginginig po siya at ayaw niyang humarap. Kaso tinawag ko po siya, kaya siya sumunod. Tapos sinabi mo sa akin na pilitin kung pumasok, hindi pwede na siya ang masunod. Dapat ako na magulang. Paano po nga siya papasok? Takot na nga po siya sa inyo. Ma'am, meron ba kayong training? Ma'am, meron ba kayong sapat na training at meron kayong certificate para magturo sa mga special child? Kung meron po. Ang item ko po, sir, is SPED at saka nag-specialist po ako for special education. So, ibig po sabihin, ma'am, yung minumostra mo po sa akin na letter I na hagurin yung katawan ng bata tapos sa ulo yung period. Ibig po, part po yun ng kuhaan nyo sa SPED? That is what you call tactile. Para matandaan, maintindihan yung bata dahil yung hahaguri na ganyan, nararamdaman nila yun, po. tapos igaganon, yung iganon tuldok, o paano yung guhit, tapos batok. Ang problema nga po, Batok na, hindi nasasaktan batok yung na bata. malakas. Lahat sila pinagaganon ko. O sige, sabihin nyo, hawakan yung likod ng kaklase nyo. O sige, try hagod. O ibatok na ganyan, yung tuldok. Ganun yung tactile po yun. Ang tawag doon tactile. Okay, sandali po ma'am. Excuse me ma'am, excuse me. Dr. Darino Elizala, principal ng Silvestre Elementary School. Magandang hapon po, Doc. Elizaga, sir. Thank you po, Sir Rafi. Opo. Doc, alam niyo na ho ba itong reason kung ba't ho kami napatawag at dahil sa sumbong po ni Ma'am Jelly, isang parent po ng special child? Ngayon ko lang ho nalaman, Sir Rafi, kaya nga kausap po kasalukuyan si teacher, inaalam ko ano ba nangyari at bakit nakarating kay Channel 5. Opo. Yun nga ho, sir, kausap ko kasalukuyan, nag-uusap pa lang kami, bakit ano nangyari. Yun nga, may tumawag din sa kanyang cellphone, may kausap din nanay yata o isa niyong taon dyan. Ngayon, nag-ring din ang telepono ng office. Ito nga ho, tayo naman, sir. So sir, paki-imbestiga na nito, Doc. Ito, sir, tama po. Sir, Kausap ko pumunta nga po si kasi teacher. kami dyan sa guidance, sir. Ang sabi po sa amin ng hipag ko, ang sabi po sa amin, part daw po yun ng disiplina. So, ibig sabihin po, kasi iba daw po yung normal class sa special child. Base sa usapan namin ho, mami, ni teacher, sa totoo lang, mas nauna siyang teacher dito, wala naman daw reklamo pa sa kanya. Sa Yun nga po ang pagtawag. sabi niya sa akin, 29 Opo. years na daw po siya, ngayon lang po daw siya nag-guidance. Sir, ganito po, sir. Ito pong solusyon na nakikita ko. Opo. Kakausapin niyo po itong estudyante, kaharap po yung magulang, kaharap po yung guidance ninyo, at meron ho ba kayong kakayahan na para malaman base po sa mga pananalita po ni teacher at ni estudyante kung sino nagsasabi ng totoo? Sir Rafi, lahat ng problema ng school ay hindi naman ho nagtatagal, naaayos namin. Nagtaka ako, may nakarating na reklamo, hindi ko naman nakakausap, di ko nga po gaano Kasi po kilala. sir, ang sabi po Si kasi nanay. sa guidance sir, kahit daw po pumunta kami dyan sa inyo, ganun din daw po ang sasabihin sa amin. Anyway, sir, meron po silang hawak na medical certificate. Ganito pong gagawin na lang namin, sir. Sasamahan po namin ito sila sa inyo pong tanggapan para magkaroon po ng confrontation, pag-uusap.
Sige Harap po si teacher, harap po yung guidance, nanay, yung estudyante. Pag-usap-usapin ko kayo, sir. And then, ngayon pa lamang, sir, mag-conduct na po kayo ng special investigation para dito. Pwede, sir? Yan naman ang ginagawa namin ho. Kasi nagtaka lang ho ako, biglang may ganyan. Sige po. Lahat naman ng konti, malaki o anumang problema, naaayos at nakakarating sa akin. Pero ito po, Sige po. hindi ko nalaman talaga. Sige po. Imbestigahan niyo po, sir, ha? Salamat po. Salamat po, Doc, ha? Magandang Yes, sir. hapon po. Yes, sir. Ma'am Helen, Hello? sa gagawin po investigasyon, mag-cooperate po kayo, submit niyo po yung sarili niyo for investigation. Yes, of course, sir. Sige By po. all means. Salamat po, Miss Helen. Okay, thank you. Okay, Ma'am Jelly. Opo, sir. Sige, magkakandak po ng investigation yung school principal. Kasama po yung guidance. Pupunta kayo doon. Sasamahan po namin kayo para maging komportable kayo doon. Mag-observe po kami. And then, nandun yung bata. Kakausapin din po. Ito, kausapin. Okay na? Okay, sige. Pumayag na doon sa schedule. Schedule po natin, ma'am. Okay? Opo. Ganang Opo, hapon sir. po, ma'am. Opo. Thank you, thank you. Okay, sige po. At good news naman tayo this time. Ito ang good news. Good news ito. Sige. Papasukin na natin sa ating sulian ng bayan. 50,000 pesos? 5,000. Okay. Oo, akala ko yung 50,000 na eh. May malaking pera pa rin yan. Oo, sling 5,000. bag. Ang laman niyan, idol, na hawak mo ay 5,000 pesos. May passport, may IDs, at saka plane ticket. At ang nagsoli po niyan, yung bayani natin si Mr. Elizalde Leoncio ng ECAB taxi plate number UWN 935. At yung may-ari po, andito na rin para i-claim si Mr. Crisostomo Orque. Magandang hapon po, Mr. Orque. Yes po. Sir, pakibuksan na po yung inyong bag at paki-inspect na po yung laman ng inyong wallet para masiguro na nandiyan po buong buo yung 5,000 pesos. At may plane ticket pa. Saan ang punta nyo, sir? Australia po. Australia? Hindi na tuloy. Mamayang gabi. Opo. Habol pa. Habol pa. Good. Buti na lang. Ito yung ticket ko. Ticket nandyan. Pakibilang po yung pera. Saka na. Pesos, 5,000. Okay. Okay. Alam ko. Ini-inspect ni Nalimutan sir. ko na eh. Andiyan na yung ticket, sir, ha? Nakita nyo na. At yung pera, Ito yung camera po. pero camera pa. Oo. Habang binibilang ni sir yung pera, bigyan na natin to kay Mr. Elizalde Leoncio, ECAB Taxi, UWN 935. Sir Elizalde, bayani, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon po. Sir, tanggapin niyo po yung 1,000 pesos cash reward galing sa ATC Healthcare Corporation. May gawa ng Robust at pinaka-astig sa lahat, Robust Extreme Nings. Ito pa, 1,500 pesos worth ng ATC products. Meron din po yan na car mount holder mula po sa Cellboy at yung JNT Multi-Kitchen Rack. Okay. Ayan, pakita mo sa ATC, yung 1,000, nanonood sa ating ATC. Alright, tanggap nyo. Sir! Sir, pwede ba ibigay ko ito sa kanya yung dagdag na pasalamat po. Magkano yan? 3,000 po. Uy! Palakpakan mo. Galante ito Salamat, talaga. Pupunta na kasi ng abroad. Mag-abroad na ho kayo. O taga roon tourist talaga po, kayo? tourist. Tourist kayo rito? Doon sa Australia, mag-tourist po ako. Magtutour kayo sa Australia? Opo. Meron akong brother-in-law doon na nag-invite sa akin. Okay. I see. Pag nagkaroon ka ng problema sa immigration, sabihin niyo po sa akin, sir. Yes Kasi po. may mga loko-loko din yan, tarantado yun sa immigration. Oo. Yung mga Baka ma-offload kayo. I-offload kayo. Sinasabi ko lang sa inyo, pag sakaling dumating yung panahon na yan, sir, tumawag ka lang sa akin. Ibibigay namin sa iyo dahil mabait. Mabait ka, binigyan mo ng 3,000 ito. Hindi naman, kahit hindi mo binigyan. Good luck po, sir, sa yung biyahe papuntang Australia. Maraming po salamat. Hopefully, hindi ho kayo i-offload. Sana po. Dahil kayo po ay isang mabuting tao. Magtutur kayo doon sa Australia. At itong si Bayani, sir, pasalamatan niyo po. Bayanan talaga siya, sir. Bayanan talaga eh. Ito sana dapat pamarisan ng ibang mga taxi driver. Ayun. Palakpakan natin yung Bayani natin. Thank you. Okay. At si Mr. Orque, ilang oras po bang biyahe papuntang Australia? 3 months lang po. Ilang oras po yung biyahe? 8 hours po. 8 hours. 12 yung flight ko mamayang gabi. Darating ako doon, alas 8, pero alas 11 doon. Kasi 3 hours ang advance doon eh. Ayun. Down in under. Land down under. Paano? Land down under. Land Mas down nauna under. silang nag-New Year kesa sa atin, 3 years. 3 hours. Okay. So, sir, Bayani Elizalde Leoncio ng ECAB Taxi UWN 935, sana dumami pa po
ang mga Pilipinong katulad po ninyo. Salamat po. At Sir Salamat po. Crisostomo Orque, mabuhay ho kayo. Good luck po. Have a safe trip. And more power po sa program. At Yes, saka sir. kay Sir Tolpo. Yes, sir. Salamat po. Okay. Good news na Thank you po. Oo, very good news. Pero mo, mamaya na ang flight na, no? Mamaya habol pa. Kung hindi, paano? Habol pa, oh. Mapopostpone ang flight niya. Mas magastos yun. Okay, okay. Okay, sige. So, mag-news break muna ba tayo? News break Or isa tayo. pa? Okay. Sige po. Samantala mga kapatid, ang bahagi pong ito ay nihatid sa inyo ng Cellboy. Cellboy is our boy. Pagoda Air Freshener, ang paboritong air freshener ng bayan. Pagoda 1 minute, keratin with argan oil. At ng Prostamen Herbal Dater Supplement for Men. At hanap mo ba ay anas at magalang na driver, malinis at bago masasakyan? Mag-Grab ka na. Dito siguradong safe at komportable ang biyahe mo sa Grab. Philippine Standard Time. Alas 2:59 ng hapon at mga katropang driver, mag-clean fuel ka na. Malinis at dekalidad ang auto, LPG, diesel at gasolina, Euro 4 pa. Bukod pa dito, the best pa ang service kaya ikaw at ang auto mo ipaalagang clean fuel mo na. Clean fuel, quality fuel for less. Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala dito sa Radyo 5 92.3 News FM. Tinatilyo pala ako noon. Madalas, naiipit, nasusugatan, nadadaganan na mas malaking kalaban. Saksi ang family rubbing alcohol na gawa ng Pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao. 41 taon na ang kaagapay ng pamilyang Pilipino, ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato. Epektibong disinfectant, panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang family rubbing alcohol, gawa ng Pagoda Philippines, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Ano, kumusta? Hala, pagod ka na? Kaya mo pa ba? Nako, mukhang wala ka ng energy. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo, mag-Robust Energy Capsule. Robust Energy Capsule, gawa ng ETC Healthcare. Tiwala ako dito. Subukan mo. Manny Pacquiao po para sa Robust Energy Capsule. Ang Robust Energy Capsule ay mabibili sa halagang 15 pesos SRP per capsule. Available in all Mercury Drug and all other leading drugstores nationwide. Robust Energy Capsule. Ilabas ng lakas! Caffeine-free ito! Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust Energy Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga pre, sa pagmamaneho, mahirap kalaban ang pagod at antok, lalo na kung ito ang hanap buhay mo. Subukan mo itong sekreto ko. Mag-Robust Energy Capsule na may Enerboost formula mula sa taurine, ginseng, sodium ascorbate, vitamin B1, B6 at B12 para tuloy-tuloy lang ang pasada kahit hanggang umaga. Wala itong caffeine kaya safe gamitin. Gawa ng ATC Healthcare International Corporation. Subok ko to. Ang Robust Energy Capsule ay SRP 15 pesos lang per capsule. Naka-buy one take one pa. Hanapin sa lahat ng Mercury Drug nationwide. Huwag bibitiw, magbabalik agad ang paborito mong programa pagkatapos ng aksyon, news update mula sa Radyo 5 92.3 News FM. Radyo 5 92.3 News FM. Balita, aksyon, 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 news update. Ang oras 3:02 ng hapon. Narito ang balitang hatid ng Radyo 5. Kumbinsido si Senator Richard Gordon na minadali ng nakalipas na administrasyon ang pagbili ng Dengvaxia vaccine. Sinabi ni Gordon na nakapagtataka na 3 bilyong piso ang halaga ng 10 immunization programs ng DOH kumpara sa 3.5 billion na dengue vaccination. Ipinagtaka rin ni Gordon na 3.5 billion ang hiningi ng DOH, subalit 4.5 billion ang inilabas na pondo ng Department of Budget and Management. Philippine Standard Time, 3:03 ng hapon. At yan ang balita mula sa Radyo 5, 92.3 News FM. Jessica David, sanman kailanman kapatid. Higit sa balita, aksyon. Aksyon, 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 news update. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo. Ang Radyo 5 Taxi Squad Traffic Report ay hatid sa inyo ng Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo. Ang mga mata at tenga ng Radyo 5 nag-uulat ukol sa daloy ng trapiko.
ang Radyo 5 Taxi Squad Traffic Report. Ayon kay Taxi Squad member Manuel Bordalio, mabigat ang dalay ng trapiko sa kahabaan ng McKinley Road mula EDSA na papasok ng Fort Bonifacio habang may kaluwagan ang kabilang panig nito. Samantala ayon kay Taxi Squad member Marlu Andres, ginhawa at maayos ang trapiko sa Aurora Boulevard galing EDSA hanggang makarating ng Magsaysay Boulevard sa magkabilang lane nito. Maraming salamat kay Taxi Squad members Manuel Bordalio at Marlu Andres para sa kanilang ulat trapiko ngayong hapon. Ang Taxi Squad Traffic Report sa Radyo 5 92.3 News FM. Ang Radyo 5 Taxi Squad Traffic Report ay inihatid sa inyo ng Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Food Supplement for Men! Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tulad ka ba sa isang kotse na may depektibong kable? Hindi maaasahan. Ito'y maging dahilan sa pagkawala ng gana't kasiyahan sa relasyon at tiwala sa sarili. Ibalik ang bagsik. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo! Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali ako magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero lingid sa inyong kalaman, mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong Pagoda Air Freshener ang aking sasakyan. Tanging Pagoda Air Freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit nasa gitna ng gitgitan at bohol-bohol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang Pagoda Air Freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaaya-aya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at di kalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng Pagoda Air Freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine ay mabibili sa mga Mercury drugstores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket. Mga tol, naghahanap ba kayo ng dagdag kita? May nakausap akong driver ng Grab. Aba, okay palang kita sa pagmamaneho. Ito pa, siya ang bahala kung anong oras siya bibiyahe. Pwedeng full-time o part-time. Hawak mo talagang oras mo dito. Nakakatuwa din kasi malinis at bago rin ang mga sasakyan sa Grab. Kaya sa mga nakikinig dyan ngayon, kung nagmamaneho kayo at naghahanap kayo ng dagdag kita, subukan nyo mag-Grab. Kaasenso mo ang Grab sa buhay. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Food Supplement for Men! Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tulad ka ba sa isang kotse na may depektibong kable? Hindi maaasahan. Ito'y maging dahilan sa pagkawala ng gana't kasiyahan sa relasyon at tiwala sa sarili. Ibalik ang bagsik. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo! I am what I choose. I choose to keep fighting. To carry on. To live courageously. TV5 pushes me to be what I want to be. It encourages me. It inspires me. TV5 keeps the fight in me burning. I choose TV5. I choose courage. Transmitting live from our brand new studios at TV5 Media Center and Reliance Mandaluyong. By land, by sea, and on air. Mula sa pinakabaksyong newsroom sa buong bansa. 25,000 watts. Radyo 5, 92.3 News FM.
iwanan mo na ang lumang tunog ng AM. Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Wanted sa Radyo 5, 92.3 News FM. Wanted sa radyo. Gusto nyo bang panlaban sa puyat, pagod, at para lumakas ang inyong resistensya? Ayan daw po ang sagot. Yan. Hell Energy Drink. 20 pesos lang po. Panlaban sa pagod. Panlaban sa puyat. Tatagal ka. At syempre kung ikaw ay estudyante, gusto mo magkaroon ka ng concentration sa exam. Oo nga, pwede. Nagkakraming ka. Napuyat ka. Para pagdating nung oras ng pag-examine mo, swak na swak pa rin yung maisasagot mo sa test paper mo dahil nakapokus ka pa rin. Yan. 20 pesos lang. Para gising na gising, ano? Gising na gising. Safe. Oo. Biro mo 20 pesos, ang ganda pa ng ano niya, packaging. Walang mga preservative. At from Europe pa yan. Europa pa ito. Europe. Imported. 2 coins lang. Tama. 2 coins na tigsa 10. Sa 10. Bareya lang. Ang katumbas, maraming benepisyo. Okay lang yan ang bisyo mo. Ito ang gawin yung bisyo. Oo. Hell Energy Drink. Magandang bisyo. Swak na swak pa sa budget mo. Okay. Alright. At si Mr. John Ramonito Timbol andito para makuha yung kanyang anak. Ilang taon ba yung anak? Sa lolo't lola nito dahil nag-asawa naman na daw po ng iba yung kanyang dating kinakasama. Ilan taon po yung bata? 6 po, sir. 6 years old. Opo. Okay. Below 7 years old, ang kustudiya po ay sa nanay kahit na po nag-asawa na po si nanay. Opo. Yun po ang nasa batas natin. Opo. Maliban na lang po kung si nanay ay kusang ibibigay sa iyong kustudiya. Opo, sir. Gusto naman ni nanay ibibigay sa iyo? Hindi na po, sir. Kaso nga, sir, nasaan po yung nanay? may asawa na po iba. Kaya nga po, it's still. Sa, ano po, doon sa Paco po nakatira yung babae. Pumapayag ba yung mother? Hindi po. Yung bata na ibibigay sa yung bata? Hindi po. Kasi po, yung problema ko po kinukulong nila po mag-isa yung anak ko. Yung napuntahan ko po. Na mag-isa lang doon sa bahay nila na walang kasama. Ayan po, kasama yung lola eh. Si Gemma Arce. Opo. Kasama po din yung lola. Lagi daw po sinasarado yung pinapadlakan po ng pinto yung... Sorry sir, na-screen nyo ba ito, Odette? Sir, hindi eh. Pumupunta rito yung mga nanay para kunin po yung mga anak nila doon po sa kanilang asawa o dating kinakasama na below 7 years old. Opo. Ito po, baliktad ka naman. Ikaw ang pupunta rito na gusto mo kunin po yung anak mo na below 7 years old kinanay. Opo, sir. Kasi sir, mahirap po yun. Pag pumalag po si nanay, wala ho kami magagawa. Opo. Maliban na lamang kung si nanay na kusa magsabi, sige, gusto ko na yan ibigay kay John Ramonito. However, ayaw nung lola. Yun, ibang usapan yun. Pumayag na po yung nanay ng bata, pero ayaw po nung lola, then kami pwede makatulong. Opo. Pumapayag ho ba yung nanay ng bata na mapunta sa iyong anak nyo? Hindi po. Kaso sir, yung bata po, ang nag-aalaga yung lolo't lola na po. Ngayon po, kinukulong po nila mag-isa yung anak ko doon sa bahay nila. Okay. Sir, Gemma Arce, magandang hapon po sa inyo. Lola Gemma? Ma'am? Hello po? Kayo ho bang lola ng bata? Kayo ba si Gemma Arce? Yes po. Alright. Andito po yung tatay ng bata, si John. Okay, yung anak daw niya po, kinukulong ni... Uy, nakakulong? Opo. Hindi Nakon po sa bayan. Sir. Okay, na may lang video po na nakakulong, nakakandado, parang preso itong bata. Hindi po, sir. Hindi totoo po yan. Nasaan po yung nanay ng bata? Nasa work po ngayon, sir. Yung nanay po ba, kasama niyo po dyan sa bahay? Opo. Kasama niyo? Opo. Sure ka, kasi papupuntahan po namin sa MSWD yung bahay niya, pa-inspectionin po namin.
Kapag napatunayan po na si nanay pala hindi na umuwi dyan at itong bata ay kinukulong, dalawa po mangyari, ma'am, makinig kayo na mabuti. Unang-una, pwede ko kayo makulong Lola Gemma Arce sa kasong child abuse. Pangalawa, makukuha po yung bata. Pangatlo, makakasuhan pa rin po kayo dahil nga po sa inyong pagsisinungaling dahil kinukulong niyo po yung bata at child abuse nga po yan. Opo. So ngayon pa lamang, magsabi na ho kayo ng katotoo para hindi na ho tayo magpakahirapan pa. Opo. Ano, gusto mo makasuhan o hindi? Hindi po. Ma'am, kasi may video rito na yung bata ay kinukulong. Siyempre, pag pupunta kami dyan, i-interview ng MSWD yung bata. Pag sinabi yung bata, opo, kinukulong po ako ng lola ko, kulong ka. Sige po, papuntahin niyo po. Para kunin na yung bata? Oo, kung totoo, hindi yung sinasabi ko. Hindi, pupunta kami dyan para kunin yung bata o pupunta kami dyan para imbestigahan? Kasi, sir, ganito nga po, ibibigay ang ano po niya, talagang complaint, ang ano niya, gusto niya po, gumawa lang po siya ng ano na yan para makuha ang bata. Kasi hindi nga po binigay. Kung kami po, kung gusto niya talaga ho, kunin niya mamayang gabi ang bata pagdating ko sa bahay. So papayag na kayo, kukunin niya yung bata? Takuha ko, pero sir, pwede ba paano ko sa barangay na ita-turn over ko sa kanya ang bata kasi yan lang naman po kasi ang hinahabol niya eh. Okay. Sige. So pag nakuha niya yung bata, hindi na kayo kakasuhan. Okay sa yun. Okay yun sa iyo, Sir Jan. Opo, ang ano ko lang po naman yun, sir, yung anak ko. Ako sa kanila. Ginagawa nilang ayop yung anak ko. Okay. So, Lola Gemma, kapag sinurrender niyo po, tinan over niyo po yung kustodiya ng bata ng maayos sa kanya, hindi ka niya kakasuhan ng child abuse, hindi ka na makukulong. So, okay sa'yo? Sir, Ma'am. Pwede yung comment? Ano po comment nyo? Sir, kung ano po mangyari sa bata, bali ito turn over ko po sa kanya sa, o kaya pagdating ko mamaya. Opo. Sa trabaho Opo. po ako. Opo. Mamaya mag-usap kami sa barangay, ito turn over to sa kanya ang bata. Kami kasi gabi kami dumarating sa bahay eh. Ngayon, kung ano po mangyari sa bata, paano po 'yon? Ma'am, huwag mong sabihin niyo kung ano mangyari sa bata. Tatay siya. Alangan ba naman may mangyari sa bata? Meron siyang gagawin sa kanyang anak. Tatay siya. Ngayon, ang tanong ko, ma'am, kapag ikaw ay pumupunta sa work, sabi mo nag-work ka, sinong bantay ng bata sa bahay? Ang lolo po. Ang lolo. Opo. Okay. So, yung anak ninyo pala, hindi nyo kasama sa makatwid? Kasama po. Yung nag-work nga po siya sa araw. Sa gabi po kami, nagsasama-sama. May mga trabaho. Ang nanay may trabaho, ako may trabaho. So papayag si nanay ng bata na iti-turn over na yung anak niya dito kay Jan? Tama? Sige, mamaya sir, mamayang gabi po, pag uwi namin, kakausapin ko, mag-uusap kami, tapos tatawagan ko si tatay niya, yung nandiyan dyan, na pumunta ng barangay. Sige po. Ganun gagawin natin. Sa nila po, Ma'am, Miss Benita Tanyag, MSWD, Manila City Hall. Magandang hapon po, Miss Tanyag. Ma'am. Magandang hapon, sir. Sir Tulfo. Opo, ma'am, pakiimbestigahan lang po itong aligasyon ng tatay na yung kanya raw pong anak, pag wala raw po yung lolo at lola, kinukulong daw po yung kanyang anak at meron nga pong video rito, parang preso po, nasa loob po ng cage yung bata. Pakitingnan lang po. Oo. Sir Tulfo, pwede po bang maibigay ang address at saka yung pangalan na lang ng bata at saka yung lolo? Sige po. Off-air po, ibibigyan namin yung exact na lang address. Off-air na lang po para na lang kasi minor po ito. Para mapapuntahan to kaagad ng social worker. Ngayon na po. Sige po. Madam, huwag niyo po ibaba ang telepono. Kakausapin po kayo nitong tatay. Ano po? Okay, Sige po. ho. Sir, punta kayo sa kabilang linya. Sa kabilang booth, kakausapin yung MSWD, ibigyan nyo lahat ng information para ngayon na mismo, ngayon na pupuntahan ng MSWD. Okay? Okay. Lola Gemma? Opo. Huwag niyo po muna ibababa ang telepono kasi mag-usap-usap kayo ng MSWD, si John. Pag-usapan niyo po yung tungkol sa bata, okay? Sige. Opo. Okay, sige. Child abuse yun. After all, siya naman talaga ang biological father eh. Hindi niyo pwedeng ikukulong yung bata kung tama yung video kasi maiksi lang yung video eh. Bagamat maiksi, makikita natin na yung bata nasa loob ng parang cage. Oo. Hindi niyo po pwedeng gawin yon. Makakasuhan kayo ng child abuse. Naku. Makukulong ka, Lola Gemma, kung nagkataon, kung tama yung video.
Okay. Anyway, imbestigahan niya ng MSWD. Alright. Okay, at may mga bisita tayo ulit dito. Sige, papasukin na. Si Rachel Reyes and si Norman Reyes. Ang kanilang reklamo ay yung dating karelasyon ng kanyang mister na nagpapakalat ng kanyang hubad na larawan. Sige, para makakausap na rin natin yung inirereklamo. Okay, pasok Sige po kayo. Si Miss Rachel Reyes, si Mr. Norman Reyes. Mag-asawa po kayo? Okay. At ang inyo pong nireklamo ay si Irene Espital. Apo. Okay. Nagpapakalat ng hubad na larawan nino. Ako po. Bali sir, actually dalawa po sila magkapatid po. Paano po nagkaroon ng hubad na larawan ninyo itong si Irene Espital? Bali po sir, private po namin nung asawa ko po yan sir. Paano po napunta sa kanya kay Irene kung private po yung mga hubad nyo na larawan? Kasi po ng sir, mag-asawa? ano po yun, nanay po yun nung mga anak po niya. Ano po? Nanay po yun nung anak po niya. Bali, ano ko po. Ex-wife. Wife niyo po itong si Irene. Apo. Kalib-in pala. Okay, ex-live-in partner. Apo. O, bakit niyo po, paano napunta sa kanya yung mga hubad na larawan ni Irene? That time po kasi nung Ni Rachel. Nung that time po kasi na kagagaling ko lang pong Russia. And then binaro ko yung phone niya. Tapos kinopya ko lang. Then nung pagdating sa akin, binura ko naman kaagad kaso pinakailaman na nung isa. Okay. Yung pagkabura ko po, yung Android pala po, may duplicate sa pagdating po sa file manager. May duplicate May ganun, na. idol. Kahit daw Na-delete na-delete mo na. na. Sabi ng mga taga anti-cybercrime, CIDG, meron pa pala yung parang backup. Opo, may backup po. Hindi ko naman Kasi po alam. dapat dinudurog mo na yung cellphone mo. Pag may mga, Yun nga yung nun. doon, mga very private mga picture. Miss Irene Espital, magandang hapon po sa inyo, Ma'am Irene. Ma'am Irene? Miss Irene, magandang hapon po. Nasa line 3. Opo, magandang hapon. Ma'am, ang sentensya po sa nagpapakalat po ng mga hubad na larawan, Opo. kapag nakasuhan ka at na-convict ka, is 6 years minimum. Alam niyo na ho ba yun, ma'am? Hindi pa. Ngayon mo palang alam. Alam ko po yan, Sir Tulfo. Kaya nga po, hindi ko po alam kung ano yung sinasabi nila. Hindi ko po alam. Okay. Paano yung binibintang nila sa akin? Usap kayo, Miss Rachel. Di ba ang sabi mo sa akin? Inday, eto na yung mga bold picture mo. Ay, wala akong sinasabi. Hindi, pinost mo sa Facebook mo yung pinost mo. Ang sabi mo sa akin, Inday, mag-post. Day, magpabarangay ka na. Post ko na mga pic mo para magkaharap tayo sa barangay. At least, dun lang tayo magkarambulan. Kahit ipa-IP pa natin to sa URL, makikita to. Hanggang Dubai, nung papunta akong Taiwan, sir, hanggang doon po. Okay, sandali po. Miss Irene. Naiipit kayo. Miss Irene, hindi mo inaamin na ikaw may kagagawa nitong pagkakalat ng mga bold picture ni Miss Rachel sa social media. Hindi po talaga. Sino may kagagawa nito? Kung hindi po ikaw, sino? Hindi ko po alam. Dalawa po sila, sir, nung ate po niya. May mga conversation pa po sila dito na Ma'am, katibayan ko po. may mga ebidensya po, ma'am. Bukod sa picture, may mga conversation. Pwede pong gamitin yun bilang ebidensya para kayo po'y makakasuhan sa anti-cybercrime group ng Kamkrame. Hindi ko po alam yan, sir. Kasi alam ko po na magaling yung babae niya, maraming account po. Marami po siyang account. So ma'am, sandali mo, ma'am. So ang parang pinapalabas mo na si Rachel mismo ang magpo-post ng mga hubad niyang larawan sa social media para masira ka. Sir. Bakit niya gagawin yun? Kasi nga po, nasa kaso na po yung namin Nag-file po ako ng kaso sa kanila ngayon ng bigamy ko sa RA 9262 po sa asawa ko. Ma'am, hindi. Walang taong ipopost niya yung mga hubad na larawan niya sa social media at papahiyain niya ang sarili niya para lamang makaganti o para lamang mabalikan ang isang tao. Hindi niya gagawin yun, ma'am. Imposible yung sinasabi mo. Okay? Sir, actually, po to, sir, noong 2015 pa po to, sir. Tapos po, meron pa po silang, hanggang ngayon po, sir, 2018 na po, meron po silang
ibang name na ginagamit. Tapos picture ko po yung nandoon. Yung anak ko po nagtatanong sa akin, Mami, bakit may mga picture kang nakahubad? Sabing ganun po sa akin. Tapos nilalagyan po nila ng kabit, pok, beach. Ganun po yung mga sinusulat po nila. Tapos po, sir, binabarangay ko na po siya noon. Hindi po siya umating, Ma'am, sir. hindi barangay. Hindi dapat barangay. Ito, ma'am, makinig kayo. Captain Artemio Cinco, Anti-Cybercrime, CIDG, Kamkrami. Magandang hapon po, Captain Cinco. Yes, sir. Magandang hapon po. Opo. So, sir, meron pong mga chat na talagang magtuturo na ito pong si Irene at yung kanyang kapatid may kagagawan ng pagpo-post na mahubad na larawan nitong complaint namin si Rachel sa social media. Pakiulit-ulit, sir, ilang taon po yung pagkakakulong kapag na-convict po itong si Irene sa ganong klaseng kasong anti-cybercrime? Well, yes, sir. No. Base sa pakikinig ko, sir, no, maaaring papasok to sa violation po ng Republic Act 9995 o yung Anti-Photo and Voyeurism Act. Maaaring po sila rito masintensya ng 6 na taon ng pagkakulong hanggang 12 taon po. 6 to 12 years. 6 to 12 years. Okay. Base po sa aking pakikinig po no, doon po sa mga statement po ng ating mga witnesses po, yung lalaki po na nandyan po ngayon sa inyong studio, mag-asawa po sila. ay maaari po nating magamit po no, yung kanyang salaysay kung paano po niya masasabi o mapapatunayan na itong babae po, itong suspect natin ang kumuha po sa kanyang cellphone, ng mga kanyang mga photo post nitong ating biktima. Kasi po, kung hindi po niya gagawin to, maaari din po siya madamay dito, sir, no? At maaari po rin siyang madimanda. So, para po mapapakita po niya na in good faith po yung kanyang pagkuha po ng mga nude photos na yun, ay tumulong po siya, tumitigil po siya. Okay. Sa dito po, para sa ating biktima. So ibig sabihin, ito pong si Norma na siya ang original na pinagmulan ng litrato, siya rin po yung magbibigay ng salaysay doon po sa kanyang sinabi na napunta yung kay Irene dahil kinalikot yung kanyang cellphone one time. Tama Opo, tama po yun, sir. Kasi po sa tingin ko po, magkakaroon din po siya dyan ng liability. So, natin alam kung ito po ba ipinayagan po nung ating biktima na kuhanin niya itong mga nude photos na to, pero bakit sa laysay niya, kung saan niya kinuha to, doon sa kanyang cellphone. Ang pagkasabi kasi nitong si Norman, sir, mag-asawa to ngayon si Norman sa si Rachel, pinakialaman, kinalikot. Yun nga po, sir. Yun nga po yung ginamit niya. So, kaya po sa tingin ko, baka magkaroon po siya ng problema dyan. Kaya mas maganda po ay... sumama na rin itong si Norman. Sige. Sige. So, sir, sasamahan po namin itong si Norman, mag-asawa sila, diyan po sa inyo sa CIDG para pareho sila makapagbigay ng statement, magpapakita ko sila ng mga ebidensya na talagang ito pong si Irene at yung kanyang kapatid ang may kagagawa nitong pagpapakalat ng mga malalaswang picture o itong mga bold picture ni Rachel. Opo, tutulungan po natin sila, sir. Okay. Salamat po, Captain Cinco, sir. Miss Irene, sasamahan na po namin sa CIDG para maumpisahan na po yung pag-iimbestiga laban po sa iyo at saka sa iyong kapatid. Good luck na lang po sa inyo, ma'am. Sir Tulfo. Ma'am. Paano ba ako, pwede rin ba akong pupunta dyan? Well, magpapaliwanag po kayo sa CIDG, magpapaliwanag po kayo sa korte kasi isasapina ho kayo. Kapag hindi ho kayo sumipot sa sapina, mawawaran po kayo. Opo, alam ko po yung kasong cyberbullying, ano po ba, cybercrime. So, bakit ko naman po gagawin yun? Alam niyo po, yung babae yung kinakasama ng asawa ko, grabe ho yan ang pinagpo-post niya doon sa isang account. Teka muna, sino pong asawa mo rito sa nandito sa aming ngayon studio? Si Norman po. Asawa mo si Norman? Opo. Yung kinakasama niya pong yan, yung kabit niya na yan, grabe rin ho yan. Teka muna, di ba mag-asawa na kayo? Sir, bali po... Ma'am, sagutin na mag-asawa kayo. Ma'am, hindi po siya pwedeng tawagin kabit dahil sila po ay kasal. Opo, kasal. Opo. Kasi pareho na po silang apelido kinasal po sila, so hindi po pwedeng tawagin kabit ang mag-asawa at kinasal. Opo. Okay? So, ikaw pong lalabas na kabit dahil ikaw po ay hindi kasal. Kasalo kami, Sir Tulfo. Hindi nakarehistro po. Ha? Hindi po nakarehistro. Dinimanda Sir, na po. na-dismiss po yung kaso po namin yan, sir. Yung bigamy po. Yung Inano po nila kami. Dinimanda kayo ng So, kayo ang Hindi nga po official kami, sir, na. talaga tinitigilan. Dinimanda niya po kami ng bigamy, sir. Pati po yung Act 9262 po. Tapos ngayon, kinorte, tapos ngayon, ang desisyon ng Na-dismiss korte po. is to dismiss the case Opo. dahil walang basihan. Opo. Wala po. I see. So, Miss Irene, na-korte na pala ito at na-dismiss yung Ang gusto kaso. po nila, sir, apila daw din po sila. Okay.
Meron na po palang desisyon ang RTC sa Valenzuela. Ma'am, walang laban dito. Dinismiss na pala yung kaso mo laban sa kanila. Opo, kadidismiss lang po. Kaya nga po ma'am, so wala, sabi dito sa resolution sa Office of the Prosecutor's City of Valenzuela, walang basihan yung iyong reklamo at binabasura po ng Prosecutor's Office. So ngayon ma'am, Kaya nga po sa school po, di ba kailangan merong MR, motion for reconsideration. ma'am, saka na po yung motion for reconsideration. Dito po ngayon, pag-uusapan natin na yung ebidensyang hawak-hawak nila na kung saan makapagtuturo na ikaw talaga ang may kagagawa nung pagpapakalat sa social media ng hubad na larawan ni Miss Rachel, makukulong po kayo, ma'am. Opo, alam ko po yung kaso na yan na cybercrime na yan. Kaya po, bakit ko naman po gagawin? Kaya nga po, ma'am, uumpisahan po namin pagsasama sa kanila sa CIDG. Magkakaroon na po kayo ng kaso. Ano po gusto niyo sabihin? Sabi niyo, meron kayong gusto sabihin? Anong gusto niyo sabihin? Sasama kayo, pupunta kayo dito for what? Po? Meron kayong, sabi kanina, meron kang gustong sabihin? Gusto ko naman kasi may paliwanag ko din yung sarili ko. Ano po yung paliwanag? Sasadya po ako dyan sa inyo. Bakit po? Ano pong, ngayon po, sabihin niyo na po, pagkakataon niyo na po, ma'am. Ano pong gusto niyo sabihin? Mahirap po kasi, Sir Tulfo, maipaliwanag yung sarili ko sa vice. Hindi, ma'am, ang ipapaliwanag niyo lang po, yung pong pagpapakalat ng mga pictures nitong si Miss Rachel sa social media na may mga ebidensya sila na magtuturo na ikaw nga at saka yung sister may kagagawan. At kapag ito po ay inakyat sa korte at napatunayan, ikaw ay makukulong, period. Opo. Alam mo yon? Opo, alam ko po yun. Kaya bakit ko po gagawin? Ipapaliwanag niyo po yan sa korte, sa judge, yung judge na magsisintensya sa iyo. Ano po? Opo, sir. Opo. Ang importante, ma'am, kaya namin tinatanggap tong reklamo dahil nakita namin may basihan na inspection na po namin yung mga ebidensya, lahat-lahat. So, pupunta na ho kami sa IDG. Okay po, sir. Pag hindi niyo po... Sir, magpapaliwanag ako din Opo. Alam niyo, ma'am, pag hindi niyo po tinigil yan, bawat post ninyo, may count po yan. The more counts, the more yung lalaki po yung pagkakakulong ninyo. Hindi lang po 6 to 12 years. Kapag tuloy-tuloy pa rin nyo po pinopost niya at hindi nyo pinabubura, papatong-patong, baka mamaya abutin ng 100 years hanggang sa mabubulok na lang kayo sa kulungan. Sir Tulfo, wala po talaga. Ma'am, sa korte nyo papaliwanag yan. Ma'am, salamat po sa pagtanggap ng tawag namin. Diretso na po kami sa IDG. Walang alaman po, sir. Maraming salamat. Magandang hapon po. Mr. and Mrs. Reyes, sasama namin kayo sa IDG. Umpisa nyo na po yung pagsampa ng kaso sa anti-cybercrime. Pero Mr. Reyes, Sir Norman, importante na nandoon ka. Dahil kapag hindi ka magbibigay ng salaysay mo, sasabit ka rin dito. Kasi ikaw ang pinagmula ng mga litrato. Okay? Magandang hapon po sa inyo. Salamat po. Maraming salamat po. Alright, at kami po ay magbabalik. Samantalang bahagi pong ito ay nihatid sa inyo ng JNT Plasticware, ang paborito mong plastic sumubaybay sa JNT Plasticware Facebook para po sa mga exciting contest promos at mga bagong produkto. At mga katropang driver, mag-clean fuel ka na malinis at dekalidad ng auto, LPG, diesel at gasolina. Euro 4 pa, bukod pa dito, the best pa ang service ka, ikaw at ang auto mo. Ipaalaga ang clean fuel muna, clean fuel, quality fuel for less. Philippine Standard Time. Alas 3:32 ng hapon at ang oras na ito ay nihatid sa inyo ng Wensha Spa Center with Eat All You Can Buffet, shabu-shabu and drinks at patuloy pa rin po na ipinapaalam ng Wensha Management sa kanila pong mga kliyente na ang liti mo lamang pong Wensha ay matatagpuan sa Wensha Pasay at Wensha Timog at sila po ay certified IPO. Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala dito sa Radyo 5 92.3 News FM. Ang RC Cola Mega ay sapat sa apat. Para sa apat na family, friends, or besties. RC Cola Mega. Sapat sa apat, sarap sa apat. Huwag bibitiw, magbabalik agad ang paborito mong programa pagkatapos ng aksyon news update mula sa Radyo 5 92.3 News FM. Radyo 5 92.3 News FM. Balita, aksyon, news update. Ang oras 3:33 ng hapon. Narito ang balitang hatid ng Radyo 5. Kasunod ang pag-akyat sa Alert Level 4 ng Bulkang Mayon, sinuspindi na ang pasok sa lahat ng antas sa pribado at pampublikong paaralan sa Albay. Ipinag-utos ni Governor Al Francis Bichara ang pagsususpindi sa lahat ng 3 congressional district ng lalawigan.
Pinapayuhan naman ng mga residente sa 3 distrito ng Albay na manatili sa loob ng kanilang mga bahay at gusali kasabay ng mas lumalang volcanic activity. Ang pagtaas sa Alert Level 4 ng Mayon ay nangangahulugan na posibleng magkaroon ng hazardous explosion sa susunod na mga oras o araw. Philippine Standard Time, 3:34 ng hapon. At yan ang balita mula sa Radyo 5, 92.3 News FM. Jessica David, sanman kailanman kapatid. Higit sa balita, aksyon. Aksyon! 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 News Update! Ano, kumusta? Hala, pagod ka na? Kaya mo pa ba? Nako, mukhang wala ka ng energy. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo, mag-Robust Energy Capsule. Robust Energy Capsule, gawa ng ETC Healthcare. Tiwala ako dito. Subukan mo. Manny Pacquiao po para sa Robust Energy Capsule. Ang Robust Energy Capsule ay mabibili sa halagang 15 pesos SRP per capsule. Available in all Mercury Drug and all other leading drugstores nationwide. Robust Energy Capsule. Ilabas ng lakas! Caffeine-free ito! Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust Energy Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga pare ko, sa trabaho, mahirap kalaban ng pagod, puyat, stress at antok. Lalo na kung buong araw kailangan gising at alerto ka sa paligid mo. Ugaliing uminom ng Robust Energy Capsule na may Enerboost formula mula sa taurine, ginseng, sodium ascorbate, vitamin B1, B6 at B12. Gising at alerto ka sa duty hanggang umaga. Wala itong caffeine kaya safe gamitin. Gawa ng ATC Healthcare International Corporation. Subok ko to. Ang Robust Energy Capsule ay SRP 15 pesos lang per capsule. Naka-buy one take one pa. Hanapin sa lahat ng Mercury Drug nationwide. Hinahanap niyo ba ay bateryang matibay? Tunay na pang matagalan. Salubungin ang pagdating sa sasakyan mo ng 3K battery. I-start agad. Talagang maasahan. Iwas tirik, iwas multa, iwas hold up pa sa daan. Totoong kasangga sa araw-araw na hanap buhay. Kaya mga pare ko, magpalit ka na ng kaibigan. 3K battery. Walang iwanan. Dare to compare. Kaya mo bang mapaamo ang number 1? Steady, steady. Sipa pa lang, napag-iwanan na ng iba. Yan ang Red Horse Beer. Nangunguna at nag-iisang number 1 beer. Lakas ng tama, pero di wasak. Yan ang sarap ng Red Horse Beer. Red Horse Extra Strong, the number 1 beer. Claims based on an average consumption of 6 bottles. Drink responsibly. Ano, kumusta? Hala, pagod ka na? Kaya mo pa ba? Nako, mukhang wala ka ng energy. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo, mag-Robust Energy Capsule. Robust Energy Capsule, gawa ng ETC Healthcare. Tiwala ako dito. Subukan mo. Manny Pacquiao po para sa Robust Energy Capsule. Ang Robust Energy Capsule ay mabibili sa halagang 15 pesos SRP per capsule. Available in all Mercury Drug and all other leading drugstores nationwide. Robust Energy Capsule. Ilabas ng lakas! Caffeine-free ito! Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust Energy Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga tol, tayong mga Pinoy kilalang masisipag sa trabaho. Pero paano mo magagawa ang trabaho mo kung kulang ka sa energy? Mag-Robust Energy Capsule na may Enerboost formula mula sa taurine, ginseng, sodium ascorbate, vitamin B1, B6 at B12 para tuloy-tuloy lang ang laban sa buhay. Wala itong caffeine kaya safe gamitin. Gawa ng ATC Healthcare Corporation, subok ito. Ang Robust Energy Capsule ay SRP 15 pesos lang per capsule. Naka-buy one take one pa. Bili na mga tol sa Mercury Drug nationwide. Buhok na frizzy, hindi saucy. Buhok na dry, hindi saucy. Buhok na walang buhay, hindi saucy. 1 minuto lang ang kailangan para pasiglahin ang iyong crowning glory. Introducing Pagoda 1-Minute Keratin Treatment with Argan Oil. Ilagay sa buhok pagkatapos mag-shampoo. Wait for 1 minute. Rinse hair. Pagoda 1-Minute Keratin Treatment with Argan Oil. Winner sa lambot. Available in all leading supermarkets, groceries, drugstores, and cosmetics counters nationwide. Distributed by Pagoda Philippines Incorporated. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Food Supplement for Men! Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo!
Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tulad ka ba sa isang kotse na may depektibong kable? Hindi maaasahan. Ito'y maging dahilan sa pagkawala ng gana at kasiyahan sa relasyon at tiwala sa sarili. Ibalik ang bagsik. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo. Tuluyang sipag, sige lang ang sikap. Parang gin kapitan sa inuman, laging maaasahan. Kayang-kaya, Gin Kapitan pa! Kayang-kaya, Gin Kapitan lang! Kayang-kaya mo, Gin Kapitan. Gin Kapitan, kayang-kaya. Sipag at sikap kasama ang sarap at hagod ng Gin Kapitan. Kayang-kaya mo yan. Drink responsibly. Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Wanted sa radyo. Sa Radyo 5, 92.3 News FM. Wanted sa radyo. Alright, we're back at ang bahagi pong ito ay hatid sa inyo ng Wencha Spa Center with Eat All You Can Buffet, shabu-shabu and drinks at patuloy pa rin po na ipinapaalam ng Wencha Management sa kanila pong mga kliyente na ang liti mo lamang pong Wencha ay matatagpuan sa Wencha Pasay at Wencha Timog at sila po ay certified IPO. And magandang hapon kay Doktora Tita Uy, isa po siyang magaling na pediatrician para sa mga premature babies. Ayan si Doktora Tita Uy. Gandang hapon po sa inyo. Alright? At syempre, batiin po natin yung mga taga-panahian daw po dyan sa Fashion Trends Garment, si Marisa Escobar, si Toco Ortiz, si Tess Laineza, Risa Brin, Long Lubo, Nelly Quinones, si Henry Carril, si Christy Bailon at si Lenny Patanaw, mga taga daw po ito, Fashion Trends Garments. At si Marie Gallego ng Cagayan de Oro and si Wandro Guevara ng RWM and si Larry Francisco ng Atlanta Industries Inc. ng Pasig City. Magandang hapon po sa inyo. And sige, si Resel Lambus at si Maymay, lagi daw po itong nakikinig sa Wanted sa radyo. At syempre yung ating mga suking mga OFW sa iba't ibang panig ng mundo. Magandang hapon po sa inyo. And also, binabati rin pala natin, asa na iba natin mga pagbati habang wala pa si Idol. Binabati po natin si Ramer Mendiola ng Gibson Shoe dyan sa Marikina, and hello din daw sa FLC Printing Press from New York, Giray. And nakatutok din sa atin ngayon si Dang Santos at ang kanyang office mate from BIR. O mga taga BIR ha, magandang hapon. At pati na rin daw po si Milra Ortsak, anadelot ng Fairways Trucking at ang mga guards ng Blackwing Security Agency. Gandang hapon po sa inyo. At happy viewing daw po kina Zenny Arevalo ng Kupang Muntinlupa and si Sino Baygar ng Masbate at si Tilda Villarosa and co-workers dyan sa Baguio City. Magandang hapon sa mga taga Baguio. At may bisita tayo, Idol, si Miss Vina Duterte. Astig ang apelido niya. Kaya nga, kaano-ano kaya ito ni Pangulong Duterte. Oo. Kaya ano makita ko, sabi Tatay ko, Digong. Nako, kaano na niyo po si Tatay Digong? Nawawalan ka mag-anak. Taga saan po kayo? Taga Pangasinan po. Pangasinan. Okay. Baka apelido niyo lang. Kapilyoda lang po. Okay, sige. Ano pong reklamo niyo po, Ma'am Vina? Itong magaling ko pong asawa, 3 times na po akong niloko. Lagi na lang pong ganito lagi ginagawa niya sa akin. Akala niya po siguro hindi po ako nasasaktan. Nung bago siya umalis, ang dami niya sa akin sinasabi na patawarin ko po siya, hindi niya nauulitin. Mahal na mahal niya daw kami na hindi niya daw kayang mawala kayong pamilya niya. Tapos ngayon ganito, nakahanap siya ng iba. Kaya niya na kayong mawala. Sinabi niya na wala na daw kami. Hindi na daw kami. Yung asawa niyang Duterte. Opo. Si Michael. Mr. Yes, Michael Duterte, magandang hapon po. Sir Michael. Sir. Hello, sir. Sir, kanano niyo po si President Duterte? Taga saan po kayo? Pangasinan. Pangasinan pareho. Kapilido nga lang talaga. Sir, andito po si Mrs. Kasama po yung dalawa niyong anak. Naiyak po siya kanina pa. Niloloko niyo na po siya. Baka isumbong kanya kay Presidente, kukulatahin ka ni Presidente. Ayaw ni Presidente ganitong ginagawa mo, magkapilido pa man din kayo. Gusto mong kausapin? Sige, usap kayo ni Ma'am.
Ma'am, kausapin mo siya, si Michael. Ano, mayroon Hello. pa ba kayo o wala na? Yung totoo. Wala na. Huwag kang sinungaling kasi alam ko lahat. Alam ko lahat. May New Jersey pa nga kayo, di ba? Ang nakasulat dito, Labs Kita 26. Huwag kang sinungaling. Jersey yan. O, Jersey nga. Patunay yan na mayroon pa kayo. Yan ang pinag-aaksayan mo ng pera. Hindi ko yung pinag-aaksayan. Sinungaling kantal talaga. Matila-tila ka. Hanggang inerla. Kung wala kayo, yung picture ng sasakyan ng amo nung nakita ni Sally, bakit automatically kung wala kayo, bakit nung nakita ni Auntie Nining at si Sally taan doon, tumawag ka sa kanila, tinanong mo yon. Tapos automatically, bakit nawala agad? Kung wala kayo, dapat hindi alam ni Mera yun, sa account ni Mera yun, di ba? Ngayon, sabi mo nga sa akin, ginawa mo pa nga ako. Matagal na yung picture na yan. Matagal. Paano naging nawala agad nung nalaman ni Sally na nagagalit sa'yo, bakit nawala agad yun? Ayan, hindi ko alam. Hindi mo alam kasi nagtatanga-tangahan ka. Nakita ko yung video nyo na may iba kang account na ginagamit. Yung yung Ivan na ginagamit mo, pinalitan ko ng password. Na yun, di ba? Nasa sa akin. Binigay ko naman sa'yo lahat. Oo nga salamat. Binigay mo sa akin. Bakit na-capture mo? Bakit yung ginagamit kong panibagong account, yung na-block ako, hindi nakita na research. Paliwanag mo nga sa akin. Ay, iwan ko dyan. Oh, Sinabi talagang ko na sa'yo, sinungaling tanggalin ko na yung Facebook. Tanggalin mo yung Tinanggal Facebook. ko naman. Tinanggal mo nga yung Facebook, pero may another account kang ginagamit. Wala akong another account na ginagamit. Akala mo, hindi ko nakakausap siya. Akala mo. Balak nyo umuwi, tapos magpapakasal kayo, bubuo kayo ng pamilya, usapan yung dalawa, na kaya mo palang suportahan yung pagpapakasal yung dalawa. Magpapakonvert ka ng Muslim, di ba? Sabi mo sa kanya. Mr. Duterte, magpapakonvert ka sa Islam para lamang makaasawa ka ng 2 beses? Hindi ho maganda yan. Ginagamit niyo po yung Islam sa kalokohan. Hindi ho maganda yan. Kalokohan yun. Pero, hindi naman ako magpapakonvert dyan. Nung una, nasabi ko sa kanya, nasabi ko sa asawa ko na gano'n kasi, nasabi ko, nagganito ako, sabi ko. Kasi, Sir, paiksayin ko na lang po. So, meron ho ba talaga kayong bagong girlfriend at iiwan mo na si Mrs.? Totoo po, mali? Wala na. Tinapos ko na. Sinabi ko naman na sa kanya, wala na. Okay, kung wala na, sige sir. Umingi ka na lang po ng apology kay Ma'am Bina at mangako ka na wala na at hindi ka na ulit para buo pa yung family nyo. Kasi ayoko po, kanina pa sumasakit ang ulo ko, puro na lang family matters na nagkakawatak-watak. Ayoko na po itong panghuling kaso na magkakawatak-watak kayo. Ayoko po, masakit na. Sumasakit na po dibdib namin dito ni Ninya. So, umingi ka na lang sorry kay Miss Bina. Mangako ka na hindi mo na ulitin para buo yung pamilya nyo. Okay? Oo, sir. Sige, kausapin mo siya. Umingi ka ng sorry. Hello. Anto. Huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano kasi sinabi ko naman na pinutol ko na yan. Hintayin mo ko dyan, uuwi ako dyan. Uuwi ka dito? Hintayin lang natin na matapos yung trabaho ko dito. Kung halimbawa man na yung amo ko pauwiin ako itong pagkatapos ng Ramadan o kaya iwan ko kung anong buwan, uuwi talaga ako dyan. Okay. Ayusin na yan. Good. So uwi ka rito pagkatapos ng Ramadan para mag-usap kayo ni Miss Vina. Oo. Ayusin mo yung problema nyo. At didiretso ka sa bahay ninyo, hindi ka didiretso kung saan-saan. Hindi. Good. Sa bahay. At isipin mo yung 2 mong anak. Wala ka ng ibang isipin pa kung hindi yung 2 mong anak maliliit, kawawa. Oo, sir. Huwag yung sarili mo iniisip mo. Okay, sir? Okay, sir. So, kailan yan, sir? Para hintayin ka ni Miss Vina. Kailan? Hindi ko pa alam, sir, kasi hindi ko alam kung kailan magbabakasyon yung mga amo ko. Kasi yearly naman nagbabakasyon ng mga to. Okay. So, basta't within this year, uwi ka. Pag uwi mo rito, didiretso ka sa bahay ninyo at kakausapin mo si Mrs. Oo, sir. Hintayin ko na lang kung ano yung sabihin ng amo ko kasi kakauwi ko lang nung last year. Okay. Tapos ngayon, yung sustento, tuloy-tuloy. Hindi mo ititigil, walang labis, walang kulang.
Okay. Pwedeng lumabis, huwag kumulang. Siyempre naman, sir. Okay. Now, mag-sorry ka na para matapos na. Amu-amuy, sandal, ma'am. Suyuin mo si Mrs. para lumamig ng ulo. Sorry na. Mag-I love you ka kasi. Sa nagawa ko. Sir, may hiling lang Huwag po mo nang ako. Kung sa Sir, kung ma'am, ito, ma'am, hintayin natin. Sinusuyo niya po kayo. Pabayaan po natin siya na humingi ng sorry. Sumusuyo siya. Sige, Sir Michael, tuloy niyo po. Sorry, sir. Na-interrupt po kayo. Sorry na, kasi wala naman na talaga yan. Tinanggal ko lang yung Facebook kasi gusto ko lang tumahimik yung pag-iisip ko na ano. Kasi kapag nag-uusap tayo, laging pag ano, iba yung mood ko sa'yo. Kasi dahil nga nagugulan ako nun, kaya ginawa ko nun na tinanggal ko na lang yun. Pero huwag ka mag-alala, uwi ako dyan. Okay. Mag-sorry ka kaya, sir. Magsabi ka ng I love you, sir. Para naman masarap pakinggan ni Mrs. Sorry na, I love you. I love you, sir. Oh, ma'am. Ayan. Magandang pagkasabi niya. From the heart yung I love you. Halata naman. Nasa puso niya yun. Opo. Pati sabihin mo rin I love you too. Ma'am naman. Love you too. Ayun! Palakpakan mo ka dyan. Direct palakpak. Yan ang gusto ko. Alam mo, ma'am, kanina pa sumasakit yung dibdib namin ni Tininya. Kanina pa sa baba. Puro na lang yung pamilya nagkakawatak-watak. Ang sakit talaga. Kung alam nyo lang, ma'am. Kung alam nyo lang, Sir Michael. Masakit eh. At least ito, happy ending. Oo. Ito yung tinatawag na happy ending. Matatapos yung programa ngayong araw na ito, yun, hindi magkakabuwag sila. Kasi lunes na lunes, ano yun Oo, ang bubungad masakit, sa ma'am atin? eh. Masakit, ma'am. Please. Sir. Alang-alang sa mga bata. Ma'am, okay na. Nag-I love you ka na sa kanya. Nag-I love you na siya. May request lang po ako. Anong request mo? Gagawa po kami ng kasulatan. Once na ulitin niya pa ito, silang dalawa makukulong. Oh, very good. Good deal. Michael, gagawa kayo ng kasulatan na kapag inulit mo pa ulit kung ano man yung mga kabalbalan mo dyan na binibintang niya sa'yo, ikaw ay makukulong. Oo, sir. Okay. Good. Ayaw ko na po siya mag-offline. At huwag ka na mag-offline, okay? Dapat yung pagmamahal niya sa ibang babae, ibuhos niya sa anak niya kasi yung pagmamahal dapat na ng mga anak niya sa ibang babae niya Okay. pinaparandam. Okay. Narinig mo sinabi niya. Sumagot ka na. Oo. Michael, Yes. sabi niya yung pagmamahal mo, ibuhos mo na sa mga anak mo, huwag sa ibang babae. Kasi po sir, nang nagkasakit po itong bunso Sir, namin. sagutin mo sir para maging masatisfied na po siya. Matapos na tayo, sir. Oo, sir. Oh. Lahat nun, yung dati, yun, babalik ko yun. Oh. Pero huwag na munang madalhin kagad ngayon kasi yung nag-away-away nga kami, kaya magulo yung isip ko. Ayun naman pala eh. Ma'am, magulo lang isip niyo kasi nag-aaway-away kayo ngayon, babalik niyo yung dati. Okay, sir, ibabalik mo yung dati, magkakaroon kayo ng kasulatan, hindi ka na uulit, mahal mo na siya at mahal ka na niya, alang-alang sa mga bata. Okay, sir? Sir Michael? Okay, sir. Oh. Yes, sir. Sir, gusto ko po, sa harap niyo mismo kami magpirma para kung sakaling Oh, sige. uulitin niya. Sige, pagbalik niya. Opo. Sir, pagdating nyo rito, Dito mismo po. pasyal kayo rito, dito kayo magpirmahan. Pwede, sir? Request ni Mrs.? Okay, sir. Okay, sir. Okay, good. Palakpak ka dyan direct. Ay, salamat. Kanina, akala ko sasakit ng dibdib ko matatapos yung programa. At least ngayon, matapos yung programa ngayong araw na ito, lumuwag-luwag yung dibdib ko. Kasi para sa mga bata. Para sa mga bata. Ang nakakaawa mga Sir, bata. one more time, sir. Please lang, mag-I love you ka naman kay Mrs. Pwede? I love you, asawa. Ikaw naman, mag-I love you ka rin. Sige na. I love you. Laksan mo naman, hindi niya marinig. I love you too. Okay. Ay, salamat. Sir pag punta mo rito, dito kayo magkita-kita, dito kayo magpirmahan. Okay, sir? Ingat ka Okay, dyan, Sir sir. Michael, mabuhay ka. Okay, sir. Thank you. God bless po, Sir Michael. Okay. Okay. Mambina. Naiyak na siya, sa totoo lang. Yung boses niyan, parang hirap na siya. Dinadaramdam niya yun. Kasi mahirap magtrabaho sa abroad, ma'am. Kung alam nyo lang. Di ba? Lungkot, pagod. Tapos, away pa. Isipin yung anak nyo. Okay? So, maganda ito, ma'am. Maganda itong pasimula. Nagka-I love you na kayo. At pagbalik niya, sisiguraduhin namin, kunin namin yung schedule niya rito. Pagdating niya rito, diretso kayo rito, dito ka magpirmahan. Salamat po. Maraming salamat po, Sir Idol. Salamat naman po at
kayo po'y nakumbinsi namin na lumamig na. Kasi ayaw namin na dumating yung punto na naman na magkakahiwalay na naman. Praise the Lord. Palakpak ulit direct. Ay, nako. At least happy ending. Lalo ito, malayo kayo sa isa't isa. Oo. Long distance relationship kasi, medyo. Yan. Ma'am, kuminsan medyo bawas din sa selos. Intindihin din po natin yung kalagayan ng ating mga mahal sa buhay na nasa malayo, na nagkatrabaho para po sa atin. Siyempre, ma'am, nandoon yung stress, pagod, lungkot. Kuminsan, napapagalitan pa ng kanilang amo. Iba yung kultura doon. Nakikisama siya sa mga dapat pakisamahan. Di ba? So, marami po mga factors i-consider po din natin. Ano po? So, konting lambing. Yes. Okay. O yan. Tumawa na si ma'am. Okay. Ma'am, sobrang thank you, ma'am, ha. Pagdating ni sir, Opo. dito kayo pupunta. Opo. Okay. Pag nag-honeymoon ulit kayo, second honeymoon, i-sponsor ko yan. Okay, ma'am? Ipapasyal namin kayo sa Enchanted Kingdom. Family bonding. Salamat Compliments of Rapid Tour in Action. Okay, ma'am? Ingat po. God bless po, ma'am. Maraming salamat. Mabuhay ko kayo, madam. Ayan, naiyak po. Naiyak po kayo dahil natutuwa kayo, ano? Ayun. Very good. Yan ang gusto natin. Tears of joy. Ito kasi madaling ma-patch up yung away nila. Okay. Sige. Thank you po. Thank you. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Oo. Okay. Praise God. Praise God. Praise God. Thank you, God. Isang pamilya ang naayos mo. Idol. Yes. Ngayon, Thank diba, you, Lord. Ibang Praise the Lord. pakiramdam. Thank you, thank you. Thank Na you po. nagkabati sila, nagkaunawaan. Maluwag sa dibdib eh. Sarap ng pakiramdam ko ngayon. Sa totoo lang. Ang sarap. totoo. Ang sarap sa pakiramdam. Kasi kanina, sumasakit yung dibdib ko pag mga ganun eh. Lunes na lunes, ibubungad sa'yo. Ganun. Mag-away-away sila, magkakawatak-watak sila. So, masakit po. Kung alam niyo lang po, mga dear listeners, yan po yung stress po namin dito ni Ninya. Akala niyo lang Nakakadurog po. ng puso yan sa totoo lang. Kayo po, nakikinig yung nanonood. Alam ko po, nasasaktan din kayo, pero mas masakit po kung kayo po nandito. Mararamdaman niyo po, yung nararamdaman po ng mga complainant, nakikita niyo po face to face, yung kanilang pag-iyak, nakikita niyo po yung pag-iyak ng kanilang mga anak, yung kanilang mga sakit, madali ho agad na umepekto sa inyo eh. Iba pag nandito kayo, kaya nga Yes. tayo idol nagiging emotional na din eh. Yes. Although kailangan nating pigilan yung emosyon natin eh. Yes. Kailangan maging ka dito eh, neutral. Sa totoo lang po, yan ang stress ko. Hindi ko po stress yung mga pulis, makikipagmurahan ako, bantaan ako ng mga barumbadong mga kung sino-sino, mga Poncio Pilato. Hindi ko po stress yun. Oo, kayang-kaya mo yun eh. Matagal ko na pong panahon, yan, naranasan yan. Sa kabilang istasyon pa. Manhid na po ako. Pero itong ganito, iba eh. Hindi ka mai-immune eh, pagdating Iba sa to pamilya eh. Kasi nakaka-relate po tayo dahil ako po family man din eh. Di ba? Madali tayo makarelate, madali din tayo masaktan. True. Yun. Kaya ito ay salamat. At pag yung bata na kasi makita mo, no, na yung mga bata umiiyak, yun yung mga bata talaga eh. Yes. Tulad hindi sa mga magulang eh, hindi tayo maawa sa kanila eh. Yung mga magulang, madali. Maano tayo, maapekto hindi tayo konti. Pero doon po sa mga bata, tulad yung kanina dito, yung apat na bata, Yung mga apat na paslit, naku. ang sakit po sa dibdib. Kung nandito lang ho kayo, ang sakit talaga. Umiiyak sila, humahagulgol, tapos yung bunso, tapos sabay-sabay sila umiiyak. Oo, nag-iiyakin yung apat. Ang Tapos sakit. si Mister nakikiiyak. Tapos kanina, nako, ayaw ko na nga tingnan yung dalawang bata eh. Kasi pag umiyak na naman yon. Anyway, salamat po Lord. At least natapos sa Isang pamilya na pigilan po natin na hindi sila magkawatak-watak. Okay. Okay. Good news. At good news talaga yan. Sige po, si Nanay Christopher Main susunod na mga kapatid. Abangan niyo po si Nanay ha pagdating sa Showbiz Chika. Siya talaga ang Showbiz Authority. Wala nang iba pa. Wala nang iba pa. Kundi si Nanay Christopher. The one and only. Main lang talaga. Ang pinakananay sa lahat ng nanay at wala nang nanay pa. Ang nag-iisa. Nag-iisa, ginagaya, hindi magaya-gaya. Correct. Showbiz Authority. Nanay Christy. Ang may kredibilidad pagdating sa showbiz. Numero uno. The best of Nanay the best. talaga. Of all the best. Correct. Mabuhay ka, Nanay Christy. Thank you. At, Susunod na. Oo, susunod data ko po si Nina Taduran Diyos Rafi Tulfo po. Mabuhay tayo mga Pilipino. Sigurado na uurong ang iyong tapang, panigurado na mawawala ang iyong yabang.